Kabanata 1081. Panaginip ng sinaunang panahon. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa loob ng walang katapusang kalawakan. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay napakabilis at sumugod sa guti-guti na kalangitan patungo sa Demon Spirit Land. Ang taong nangunguna sa daan ay isang celestial na puno ng celestial na espiritual na enerhiya. Sa likod niya ay maraming mga celestial na napatay din ang daan dito. Dumating ang malaking bilang ng mga cultivator ng Alliance at pinalibutan ng lugar. Para sa Cultivation Alliance, ito man ay ang Four Divine Sect, ang All-Seer, o Ancient Devil Kajia, lahat sila ay mga kaaway. Kahit na ang mga celestial na ito ay hindi gustong magising si Qinglin. Mas gugustuhin nilang ang sinaunang demonyo ang sumikop sa katawan. Gayunpaman, ang sinaunang Diablo ay isang taong kailangan nilang patayin. Ang katanyagan ni Qinglin ay sapat na upang mabigla ang mga natitirang celestial. Maging ang Celestial Lord na nangunguna sa pamumuno noon ay napakagalang sa harap ni Qinglin. Hindi siya naglakas loob na magkaroon ng kahit kaunting pag-iisip na magrebelde. Gayunpaman, ang mga celestial na ito ay sinamba sa loob ng hindi mabilang na taon dahil sa Cultivational Alliance, at wala ni isa sa kanila ang handang talikuran kung ano ang mayroon sila at bumalik sa nakaraan. Bilang resulta, ayaw nilang magising si Qinglin. Kailangang mamatay ang sinaunang Diablo. Itakda ang formation. Sa sandaling pumasok sila sa Demon Spirit Land, ang dating Celestial Lord ay nagpakawalan ng Dagandong. Mabilis na nakabuo ng mga seal ang mga cultivator ng Alliance. Habang pinupuno ng walang katapusang enerhiyang pinagmulan ng kalangitan, lumitaw ang siyam na higanteng nikantab na espada. Ang siyam na higanteng espada na ito ay lumutang sa hangin at pinalibutan ng 50 kilometrong lugar. Dao Refinement. Hindi mabilang na mga cultivator ng Alliance ang sabay-sabay na sumigaw, at ang mga salitang ito ay umalingaw na parang dumadagandong na kulog. Nag-activate ang formation, at sa sandaling ito, ang 50 kilometrong lugar ay nababalot ng walang katapusang liwanag ng espada. Ang maraming celestial ay sumugod at sinugod ang mga tao sa ibaba. Karamihan sa kanila ay pagkatapos ng itim na ambon ang sinaunang Diablo at ang matanda. Ang isa pang grupo ay direktang pumunta pagkatapos ng All-Seer. Sa isang iglap, ang lahat ay nahulog sa kaguluhan. Gayunpaman, sa sandali ng kaguluhan, ang napakalaking asol na liwanag ay nagmula sa kanang mata ni Wang Lin. Ang haligi na ginawa ng All-Seer ay nagsimulang gumuho, at ang asol na liwanag ay tumagos dito. Nang tumagos ang asol na liwanag, ang haligi ay bumagsak sa isang tumpok ng mga durog na bato. Ang isang makapal na patong ng alikabok ay sinipa at lahat ng nasa haligi ay nagkalat. Tumalon sa ere si Wang Lin at sinugod ang All-Seer. Ang biglaang paglitaw ng Cultivation Alliance at ang spell ni Wang Lin ay nakakuha ng atensyon ng All-Seer. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim habang ginagamit niya ang trident para paalisin si Mo Bingmei. Sumigaw siya, dahil hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Saglit na nag-alinlangan si Mo Bingmei, ngunit biglang umalingaw ang malamig na boses ni Wang Lin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tulad ng para sa tableta mula sa dati, hahanap ako ng mga paraan upang mabayaran ka ng maraming beses. Kung tungkol sa pagliligtas ng buhay ko, babayaran ko rin ito ng ilang beses. Agad na namutla ang ekspresyon ni Mo Bingmei habang tahimik siyang umatras. Kinagat niya ang ibabang labi hanggang sa damyugo ito. Tinitigan niya si Wang Lin at sumigaw, gusto ko siyang makita. Puno ng lungkot ang boses niya. Ito ang pinakamalakas niyang hangarin sa kanyang puso. Ito ay umalingaw sa kanyang isipan sa hindi mabilang na mga taon, at naramdaman pa rin niya ang pagiging komplikado tungkol dito. Ito ay isang taong hindi alam o maintindihan ng mga tagalabas. Gayunpaman, nanginginig ang katawan ni Wang Lin. Paanong hindi niya malalaman? Itong, siya, ay Wang Ping. Ang pagbanggit kay Wang Ping ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Wang Lin. Kung hindi mo ito personal na naranasan, imposibleng maunawaan. Hindi ka qualified. Sumakit ang puso ni Wang Lin habang sinisingil niya ang All-Seer. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ni Mo Bingmei. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Nang magsara ang mga celestial ng Cultivation Alliance, tinitigan sila ni Mo Bingmei ng malamig na tingin. Ang galit mula sa masalimuot na emosyon sa kanyang puso ay ibinuhos sa mga celestial. Sinugod niya ang celestials gamit ang maikling espada sa kanyang kamay. Hindi siya pinansin sa ngayon, direktang lumipad si Wang Lin sa All-Seer. Ang asul na liwanag mula sa kanyang kanang mata ay parang isang araw na nagbibigay liwanag sa mundo. Nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kamahalan sa kanyang katawan. Ang All-Seer, na may hawak na trident, ay nakaramdam ng takot. Ang asul na liwanag ay naglalaman ng isang spell na hindi niya makita. Ito ay All-Seer, tapos na ang ating laban. Si Wang Lin ay umungol ng sumikat ang asul na liwanag mula sa kanyang kanang mata at lumitaw ang Azure Light Shield. Ang Azure Light Shield ay nahati na sa kalahati, ngunit sa sandaling ito, ang mga kalahati ay nagsama-sama.
Pagkatapos ay hindi inaasahang nabasag ito sa hindi mabilang na mga butil ng liwanag na pumapalibot sa lugar. Sa sandaling ito, ang puso ng All-Seer ay nanginig at isang hindi kilalang pakiramdam ng panganib ang pumuno sa kanyang isipan. Ang ganitong uri ng panganib ay napakabihirang para sa kanya, ngunit ito ay napakalakas kung kaya't nakahinga siya ng malamig na hangin. Hindi siya nagdalawang isip na abutin ang pagitan ng kanyang kaliwang kilay, at walang awa niyang pinunit. Ang pangalawang selyo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kalahating napunit niya. Bago niya matapos ang pagpunit, isang malaking palad ang bumaba mula sa langit. Ang bilis ng palad ay lampas sa imahinasyon. Nabuo ito sa isang kamao at nabasag sa katawan ng All-Seer. Ang mga dumadagindong na dagindong ay patuloy na umaalingaw at ang lupa ay yumanig ng malakas. Matapos ang malaking kamao, isang pares ng malalaking kamao ang damapo sa lupa ng may kalabog. Kasabay nito, isang hindi maisip na pagbabago ang lumitaw sa espasyo sa itaas ng Demon Spirit Land. Dumagundong ng malakas ang langit at lumitaw ang isang malaking puyo ng tubig at mabilis na umikot. Ang puyo ng tubig na ito ay napakalaki at walang hangganan. Ang lahat ng mga planeta sa loob ng lugar ay kasama sa puyo ng tubig. Nagsimulang lumabas ang iba't ibang makatutuhanang eksena. Maraming maringal na gusali. Ang mga gusaling ito ay napakasimple, ngunit mukhang napakaluma. Ito ay isang pulang dugo na lupain na may lamang mga walang hangganang gusali. Parang walang iba kundi ang mga gusaling ito na sumusuporta sa mundo. Sa sandaling ito, isang higanting paa ang bumaba mula sa langit at damapo sa lupa. Sa sandaling lumapag ang paa, nabasag ang lupa at umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong. Napadpad ang paa sa isang gusali at agad itong bumagsak sa tumpok ng mga durog na bato. Kasabay nito, maririnig ang isang nakakabasag lupa na dagindong na umalingaw sa kawalan. Sa loob ng napakamakatotohanang eksena sa loob ng puyo ng tubig, ang may-ari ng paa na iyon ay isang napakalaking higanti. Isa itong sinaunang Diyos. Isang 8 star na sinaunang Diyos. Kung iyon nga, hindi ito masyadong nakakagulat, ngunit sa tabi ng 8 star na sinaunang Diyos, mayroong halos 100 higit pang mga higanti na may parehong laki. Ang halos 100 higanting ito ay pawang mga 8 star na sinaunang Diyos. Sa malayo ay nakatayo ang isang mas malaking figure. Ang 8 star na sinaunang mga Diyos ay hindi maihahambing sa figure na ito. Ito ay parang langgam kumpara sa isang elepante, ngunit kahit na ito ay hindi naglalarawan kung gaano kalaki ang figurang ito. Kahit na malayo, nagkaroon ng napakalaking pag-alo ng demonyong enerhiya, at ang mga sinaunang demonyo ay lumitaw mula sa loob ng demonyong enerhiya. Ang walang katapusang demonyong enerhiya ay bumaha sa buong mundo habang umaalingaw ang kanilang mga dagindong at hiyawan. Sa ibang direksyon, mayroong nanginginig sa langit na malademonyong enerhiya, at ang mga sinaunang Diablo ay sinisingil ng ulol na uhaw sa dugo sa kanilang mga mata. Isa itong malaking labanan sa pagitan ng tatlong angka ng Ancient Order. Sa lupa, mayroong hindi mabilang na Chi Refiner Cultivator, ngunit sila ay mas malakas kaysa sa sinumang cultivator ngayon. Pinaggrupo sila ayon sa mga pamilya, at bawat isa ay may iba't ibang tato sa pagitan ng kanilang mga kilay. Sinimulan nila ang isang baliw na pagpatay. Napakalaki ng larangang ito. Ang puyaw ng tubig sa mga bituin ay nagpakita lamang ng isang sulok ng labanan. Ang lahat sa Demon Spirit Land ay biglang napansin na ang Demon Spirit Land ay nawala. Ang lahat ng nauna sa kanila ay nawala at sila ay nagpakita sa loob ng larangan ng digmaan. Ang nakapaligid na tanawin ay nakakatakot na makatotohanan. Gayunpaman, malinaw na may mga taong hindi naniniwala dito at inakala na ang lahat ng ito ay isang ilusyon. Bagamat nabigla, isang celestial mula sa Alliance ang tumingin dito na may mga mata na puno ng paghamak. Isang anino ang biglang pumaibabaw sa kanya at isang sinaunang paa ng Diyos ang walang awang naapakan pababa. Hindi man lang siya umiwas, at sa isang kisap mata ay bumagsak ang kanang paa na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Nang iangat ang paa, wala na ang celestial, na nagiiwan lamang ng tilamsik ng dugo at laman. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay gumuho na rin. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang ang lahat ay makalanghap ng malamig na hangin. Sa sandaling ito, isang higanting ibon na 10,000 talampakan ang laki ang nagpakawala ng isang mabangis na pagsirit at lumipad. Umalingaw ang isang dumadagindong na dagindong nang lumipad ang ibon, at ang mga pakpak nito ay parang mga talam. Tumagos ito sa mga cultivator ng Alliance na bumuo ng porma sayon, at daan-daan sa kanila ang nahati sa kalahati. Ang dugo ay nag-spray kung saan-saan. Pangarap ng sinaunang panahon. Ang sinaunang Diablo, ang matandang lalaki, at ang mga celestial na nag-aaway ay biglang huminto at tulalang tumitig dito. Nang makita ng sinaunang Devil Tajia ang lahat ng ito, lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Primordial Times. Ito ba ay isang primordial battlefield? Napabuntong hininga ang matandang lalaki mula sa Brilliant Void Realm. Ito ang Nagel iligtas buhay na kayamanan na iniwan ng 8 star na sinaunang Diyos sa Azure Light Shield.
Ang Nagel iligtas buhay na spell ng isang 8-star na sinaunang Diyos ay hindi maaaring maging simple. Ang pangarap ng sinaunang Diyos, panaginip ng sinaunang panahon. Sa sandaling ito, ang lupa ay nanginig ng mas marahas. Ang halos 100 sinaunang Diyos ay lumakad sa lupa at nagsimulang maniningil sa lahat. Ang sinaunang angkan ng Diablo at ang angkan ng sinaunang demonyo ay umungal din habang sila ay sumugod. Tila ang lokasyon ng lahat ay ang sentro ng labanan. Ang imposibleng malaking figure na nasa likod ng daang sinaunang Diyos ay nagtaas din ng paa nito. Kabanata 1082. Naramdaman ng lahat ng naruroon na nanginginig ang kanilang mga anit at mabilis na nagkalat. Tungkol naman sa sinaunang Diablo, tumingin siya sa papalapit na angkan ng sinaunang Diablo na may punanibik sa kanyang mga mata. Nagpumiglas ang All-Seer na tumayo sa malayo at umubo ng isang subo ng dugo. Ang katahimikan sa kanyang mga mata ay bumagsak at ang kanyang kaliwang kamay ay walang awa na pinunit ang natitirang pangalawang selyo. Sa sandaling ito, ang dagandong ng All-Seer ay umalingaw sa buong mundo. Naglabas siya ng aura ng ilang beses na mas malakas kaysa dati. Napakalakas ng aura na ito na kahit ang primordial battlefield ay tila babagsak na. Wang Lin, lumabas ka para sa akin. Ang All-Seer ay nagpakawalan ng dagandong. Malaki ang pinagbago ng kanyang anyo pagkatapos matanggal ang pangalawang selyo. Nagpunta siya mula sa isang 50 taong gulang na nasa katanghaliang gulang na lalaki hanggang sa isang lalaki sa kanyang kalakasan sa paligid ng edad na 30. Ang kanyang buhok ay ganap na itim at siya ay naglalabas ng napakalakas na aura. Ang pagkatanggal ng pangalawang selyo ay naglabas ng kanyang ikalawang antas ng paglilinang ng Heaven's Blight. Ito na ang kanyang limitasyon. Hindi siya nang ahas na basta-basta ilabas ang kanyang ikatlong Heaven's Blight. Si Wang Lin ay isa lamang maliit na cultivator na paulit-ulit na nagulat sa kanya. Ang batas ng pinagmulang iyon ay napakalakas na. Inakala ng All-Seer na iyon ang alas ni Wang Lin, kaya hindi niya akalain na magkakaroon pa rin si Wang Lin ng ganitong uri ng spell kapag itinulak sa isang sulok. Wang Lin, lumabas ka. Ang All-Seer ay umungal ng galit sa langit. Gayunpaman, nang umalangaw ang kanyang boses, isang hagom na tunog ang nagmula sa mundo. Nandito lang ako sa harap mo. Ang tunog na iyon ay ilang beses na mas marahas kaysa sa kulog, at pinalitan nito ang lahat ng iba pang mga tunog sa larangan ng digmaan. Ang tunog na ito ay umalingaw sa pandinig ng lahat. Ang ilan sa mga cultivator na kulang sa antas ng pagtatanim ay damyugo mula sa kanilang mga tainga at ang kanilang kahabag-habag na hiyawan ay umalingaw. Maging ang All-Seer ay nagulat. Itinaas niya ang kanyang ulo upang sundan ng boses, ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, ang kanyang mukha ay namutla at sinipsip niya ang malamig na hangin. Ang figure na mas malaki kaysa sa alinmang 8-star na sinaunang Diyos ay lumitaw sa harap ng All-Seer at ng iba pa. Napakalaki din ng figure na ito, imposibleng ilarawan. Ni hindi makita ng All-Seer ang mukha ng figurang ito. Hanggang baywang lang ang nakikita niya. Sa sandaling iangat ng All-Seer ang kanyang ulo, nakarinig siya ng kakaibang tunog ng pagsipol. Parang may bumababa mula sa itaas, ngunit napakabilis nito na may alitan sa hangin. Sa isang iglap, isang malakas na bugzo ng hangin ang bumaba mula sa langit. Ang bugzo na ito ay napakalakas, at sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa, naging sanhi ito ng pagbitak ng lupa. Ang mga cultivator ng Alliance ay bumagsak sa ilalim ng malakas na bugzo ng hangin na ito. Maging ang mga makalangit na iyon ay napuno ng takot. Sa partikular, ang Celestial Lord mula sa Alliance ay nagpahayag ng hindi masabi na takot at ang kanyang katawan ay nanginig nang makita niya ang figurang ito. Kahit sa kanyang cultivation level at mental strength, nanginginig ang kanyang katawan at basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Nakatutok ang mga mata niya sa langit, at parang may gusto siyang sabihin. Gayunpaman, nagsimula siyang tumawa na parang baliw, ngunit ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng isang pahiwatig ng kabaliwan. Parang ngayon lang siya nakaranas ng hindi maisip na stimulation na naging dahilan ng pagkabaliw niya. Siya ay umubo ng isang subaw ng dugo, ngunit itong dating Celestial Lord ay nababaliw pa rin. Patuloy siyang umaatres hanggang sa mawala siya sa isang lugar sa mundo. Ang biglaang eksenang ito ay bumulaga sa lahat. Gayunpaman, wala silang oras para mag-isip dahil mas lumakas ang bugzo ng hangin mula sa langit. May tumingala sa langit at may nakitang itim na tuldok sa di kalayuan. Ang itim na tuldok na ito ay naging mas malaki at mas malaki. Sa isang iglap, habang mas lumalakas ang hangin, ang itim na tuldok ay naging isang hindi maisip na malaking kamao. Para itong isang piraso ng lupa na babagsak, at ang anino na ibinubuhos nito ay pumalit sa kalangitan. Naging seryoso ang ekspresyon ng All-Seer. Umabot sa rurok ang kanyang aura at inihagis niya sa ere ang trident. Pagkatapos ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mga selyo at ang kanyang damit ay gumalaw na parang may gas na gumagalaw sa loob ng kanyang damit. Binuksan niya ang kanyang mga braso at pagkatapos ay sumabog ang kanyang katawan sa kanyang pinakamataas na pangalawang Heaven's Blight cultivation habang sumusugod siya sa kalangitan.
Bumaba ang higanteng kamao na parang baliw, na lumilikha ng mga sonic boom habang nakasara ito sa trident. May malakas na putok at mga kaluskos na nanggaling sa trident. Nang malapit na itong bumagsak, hinawakan ito ng higanteng kamay, at patuloy na bumaba ang kamao habang hawak ang trident. Nabangga ng kamao ang All-Seer. Rumble, 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 rumble. Ang tunog na nanginginig sa langit at hindi maisip na epekto ay kumalat na parang baliw. Para bang isang kurtina ang tinanggal at ang buong primordial battleground ay nawala sa ilalim ng impact na ito. Bumalik sa normal ang mundo at nawala ang vortex sa labas ng Demon Spirit Land. Bumalik din ang mga planetang iyon sa kanilang mga posisyon. Maging ang Demon Spirit Land ay katulad ng dati. Walang pagbabago. Ang nagbago lang ay ngayon ay may isang baliw na tao, maraming Alliance cultivators ang nawala, at lahat ay nagulat. Ang mga popong sound ay nagmula sa loob ng katawan ng All-Seer at siya ay nahulog sa lupa. Pagkatapos ay umubos siya ng isang bibig ng dugo na may mga piraso ng internal organs na pinaghalo. Sa likod niya ay ang Ancient Devil Tajia. Salamat paus ang boses ng All-Seer at umubos siya ng isa pang subo ng dugo. Mapot na din ang mukha ni Ancient Devil Tajia. Sa sandaling iyon, lumaban siya kasama ang All-Seer. Ito ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay mula sa hindi kapani-paniwalang spell na iyon. Bumagsak ang katawan ni Wang Lin mula sa langit sa harap ng All-Seer. Pagkalapag niya, umubos siya ng dugo at may bakas ng asul na liwanag sa kanang mata. Gayunpaman, ang asul na liwanag na iyon ay agad na bumagsak, at kasama nito ang Azurelight na kalasag. Ang kalasag ay ganap na nabasag. May isa pang bagay sa kamay ni Wang Lin, ang trident ng All-Seer. Sa sandaling ito, wala nang lakas si Wang Lin para lumaban, at maging ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kung hindi dahil sa kanyang determinasyon na hinasa mula sa mahigit 1,000 taon ng paglilinang, siya ay nahulog na. Nagulat si Mu Bingmei sa lahat ng ito, at nabigla pa rin siya sa kanyang nakita. Maging ang matandang Brilliant Void ay tumingin kay Wang Lin na may ibang tingin. Ang mga salita ni Mu Bingmei ay unti-unting umalingaw sa kanyang mga tainga. Hindi siya isang ordinaryong cultivator. Ang mga nakapaligid na cultivator ng Alliance ay tumingin lahat kay Wang Lin ng may pangamba at takot. Ang eksenang iyon ngayon ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang makatutuhanang primordial na larangan ng digmaan, ang kahabag-habag na eksena, at ang walang kapantay na figurang iyon ay nag-iwan ng hindi nabubura na marka sa kanilang isipan. Kahit na wala ng lakas sa pakikipaglaban si Wang Lin, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sumulong. Sa sandaling ito, marahas pa rin ang tibok ng kanilang mga puso dahil sa nangyari at hindi pa humihinahon. Tila nag-overlap ang figure ni Wang Lin sa walang katulad na malaking figure sa kanilang isipan. Habang nakatayo siya doon, nagbigay siya ng hindi nakikitang pakiramdam ng kamahalan. Tumingin ang matandang Brilliant Void kay Wang Lin at nagpakawala ng buntong hininga. Ang taong nauna sa kanya ay nagpaisip sa kanya ng White Tiger ng Four Divine Sect. Ang White Tiger noon ay nagawang harangin ng hindi mabilang na malalakas na cultivator mula sa Alliance at sa Brilliant Void Realm ng mag-isa. Kahit na pagkamatay niya, ginawa niyang hindi maglakas loob na lumapit sa kanyang mga kaaway sa mahabang panahon. Si Wang Lin ay naging tanyag sa labanang ito sa Demon Spirit Land. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi ang pinakamataas, walang sinuman ang nang-ahas na basta-basta siyang saktan. Wang Lin, kailangan mong mamatay. Tumingin ang All-Seer kay Wang Lin at itinaas ang kanyang kanang kamay. Gayunpaman, bago siya makagamit ng spell, muling nagbago ang langit sa itaas at lumabas ang isang tao. Ang taong ito ay nasa katanghaliang gulang, ngunit narito lamang siya kasama ang kanyang pinagmulang kaluluwa, ngunit nagbigay siya ng marangal na aura. Sa likod niya ay 12 ng tao. May mga tao mula sa Azure Dragon Divine Sect, Black Tortoise Divine Sect, at White Tiger Divine Sect. Sa likod ng 12 ng mga tao na ito, maraming miyembro ng Four Divine Sect. Ang kanilang pagdating ay tila nag-iba ang kulay ng mundo at dumagundong ang kulog sa kalangitan. Naging sanhi ito ng pag-angat ng ulo ng lahat. Sino ang nang-ahas na patayin ng ating magiging Divine Emperor bago ako? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Vermilion Bird Divine Emperor. Kalmado ang kanyang boses, ngunit sa sandaling lumabas ang kanyang boses, naging sanhi ito ng panginginig ng Demon Spirit Land. Maraming tao sa lupa ang umatras na parang hindi nila kinaya ang boses na ito. Maraming matandang kaibigan ang dumating, tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Vermilion Bird Divine Emperor. Naging malungkot ang ekspresyon ng All-Seer. Kung ikukumpara sa Vermilion Bird Divine Emperor, ang All-Seer ay isang junior. Sa Alliance, bukod sa ilang tao, hindi marami ang makakapantay sa Vermilion Bird Divine Emperor sa seniority. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humarap kay Wang Lin ng isang hakbang. Maingat niyang tiningnan si Wang Lin bago siya nagpakita ng isang ngiti ng paghanga at tumango. Mabuti. Magaling.
Bagamat ito ay dalawang salita lamang, sapat na ang mga ito upang ipakita ang kanyang kasiyahan kay Wang Lin. Sa totoo lang, dumating na siya, ngunit ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakita ay dahil sinamantala niya ang pagkakataong ito para subukan si Wang Lin. Ang totoo ay napasaya siya ni Wang Lin. Ngayon matatapos na ang labanang ito. Ang mga mata ng Vermilion Bird Divine Emperor ay nagliwanag at nagpakita ng isang mabangis na tingin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, isang piraso ng puting bato ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang batong ito, lumitaw ang napakainit na enerhiya sa mundo. Ang espasyo sa paligid nito ay nagsimulang mag-distort na para bang hindi ito dapat umiral at tinatanggihan. Sa sandaling lumitaw ang bato, natunaw ito sa isang patak ng nasusunog na dugo. At lumutang ito sa ibabaw ng kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit sinong tumingin sa patak ng dugo na ito ay mararamdaman nila na parang nakalunok lang sila ng isang subaw ng apoy at init na lumitaw sa kanilang mga puso. Tinitigan ng matandang Brilliant Void ang bagay na nasa kamay ng Vermilion Bird Divine Emperor at sinabing, ang kayamanan ng Vermilion Bird Divine Sect mula pa noong unang panahon. Kabanata 1083. Ang apat na banal na kayamanan. Sa sandaling lumitaw ang pulang patak ng dugo, isang ninggas na tila hindi sa mundong ito ang tumawid sa kalangitan. Ang mundong ito ay nababalot na ngayon ng pulang ilaw. Sa huli, itong apoy na hindi dapat umiral sa mundong ito ay nagtipon sa katimugang bahagi ng kalangitan at bumuo ng isang Vermilion Bird. Sumigaw ito at tiningnan ng lahat na may aura ng maharlika. Kasabay nito, nagkatinginan ng ilang elder ng Azure Dragon Divine Sect sa tabi ng Vermilion Bird Divine Emperor. Huminga ng malalim ang matanda sa harapan na may siyam na Azure Dragon na nakaberde sa kanyang damit at gumawa ng selyo sa harap ng kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang dagindong at isang malakas na aura ang kumalat. Kasabay nito, inihayag niya ang isang masakit na ekspresyon habang ang mga damit sa kanyang dibdib ay natunaw, na nagpapakita ng kanyang balat. Lumiwanag ang berdeng ilaw mula sa kanyang dibdib at may lumutang palabas. Ito ay isang piraso ng berdeng kahoy. Sa sandaling lumitaw ang berdeng kahoy, ang mga dagindong ng mga dragon ay umalingaw sa buong mundo. Ang hindi mabilang na Azure Dragon na daan-daang libong talampakan ng haba ay lumitaw sa walang katapusang mabituing kalangitan. Ang dagindong ng Azure Dragons ay umalingaw sa kalangitan. Nagsimula ito ng isang hindi kapani-paniwalang alon na nakakalat sa lahat ng direksyon. Isang marahas na hangin na gustong guluhin ang pamantayan ay pinatalsik. Sa huli, ang mga Azure Dragon na ito ay nagtipon sa silangan at bumuo ng isang napakalaking Azure Dragon. Nakapulupot ito habang nakatingin sa lahat ng walang awa. Katulad nito, 7 matatanda mula sa White Tiger Divine Sect ay umupo sa isang pormasayon at bumuo ng mga sail. Ang gintong liwanag ay kumislap mula sa pagitan ng kanilang mga kilay at 7 piraso ng sirang metal ang lumipad mula sa kanilang mga ulo. Matapos lumitaw ang 7 piraso ng sirang metal, nagsanib ang mga ito upang bumuo ng isang piraso ng metal na may hindi regular na hugis. Gayunpaman, isa pang pagbabago ang naganap sa kalangitan pagkatapos mag-fuse ang mga metal. Biglang lumitaw ang dagindong ng tigre at ikinagulat ng mundo. Isang matinding hangarin ng pagpatay ang lumipas sa lugar, at ang mga cultivator na may mahinang pag-iisip ay halos matakot sa kanilang talino. Ang sumunod sa dagindong ng tigre ay isang napakalaking white tiger. Ang puting tigre na ito ay mukhang napakabangis, na parabang sasalakayin nito ang sinumang buhay na nilalang. Habang lumulutang ito sa hangin, ang mga pulang mata nito ay dumaan sa lahat at nakarating sa kanlurang bahagi ng kalangitan. Ang huling sekta na kumuha ng kanilang holy treasure ay ang Black Tortoise Divine Sect. Matapos ang pagtataksil ng Black Tortoise Divine Emperor, nahati sa kalahati ang set, at dahil sa pag-atake ng Alliance, ilan na lang ang natitira sa kanilang sekta. Bagamat lumaki na sila, kakaunti pa rin ang natitira. 3 matanda lang ang dumating. Sa sandaling ipikit nila ang kanilang mga mata, isang alon ng tubig ang lumitaw at tinangay ang lugar. Habang ang napakalakas na alon ay hamampos sa kalangitan, lumitaw ang isang higanting Black Tortoise. Medyo madilim ang itsura nitong Black Tortoise. Nagpakawala ito ng mahabang pagsirit at ang tubig sa ilalim nito ay itinulak ito sa dulong hilaga. Gayunpaman, kumpara sa iba pang 3 banal na hayop, ang Black Tortoise na ito ay halatang kulang. Nasa posisyon ng 4 na Divine Beast. Ang Azure Dragon sa silangan, ang White Tiger sa kanluran, ang Vermilion Bird sa timog, at ang Black Tortoise sa hilaga. Kahit na ang lahat ng ito ay mukhang mahaba, ngunit ang 4 na banal na hayop ay lumitaw sa isang napakaikling panahon at pinalibutan ang kalangitan. Naging madilim ang ekspresyon ng All-Seer. Tinitigan din ni Ancient Devil Tajia ang 4 Divine Beasts at nagpakita ng malamig na tingin. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay dumating na handa. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, dahilan upang ang patak ng dugo sa kanyang kamay ay lumipad patungo sa Vermilion Bird sa timog at sumanib dito. Ang Vermilion Bird ay agad na sumirit, at ang apoy sa paligid nito ay lalong lumakas. Diretso itong umangkas sa All-Seer at Ancient Devil Tajia.
Kasabay nito, ganoon din ang ginawa ng Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise Divine Sects. Ang tatlong Divine Beast ay umungal at umalingaw na nagdulot ng hindi maisip na epekto na kumalat. Ang ekspresyon ng All-Seer ay naging madilim at ang kanyang kanang kamay ay nakabuo ng selyo. Pagkatapos ay itinuro niya ang harapan at sumigaw, Heavenly Fate 7-Colored Tiger Spirit. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng kislap ng 7 kulay na liwanag, at mula sa loob ng liwanag na ito, lumitaw ang isang 7 kulay na tigre. Ang tigre na ito ay kasing laki ng White Tiger, at sinuntok ang White Tiger. Heavenly Fate 7-Colored Dragon Spirit. Heavenly Fate 7-Colored Tortoise Spirit. Matapos sumigaw ang All-Seer, lumitaw ang isang 7 kulay na dragon at 7 kulay na pagong. Nagpakawala sila ng dagandong at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos ang All-Seer mismo ay bumuo ng isang selyo at sinisingil sa kalangitan. Habang nakatitig si Ancient Devil Tajia sa 4 Divine Beasts, may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Medyo pamilyar sa kanya ang 4 na banal na kayamanan na ito. Sa kaibuturan ng kanyang mga alaala, tila nakita na niya ang mga ito noon pa man. Hindi ito ang mga alaala ni Qinglin, ngunit ang kanyang mga sinaunang alaala ng demonyo. Itinuro ng sinaunang Devil Tajia ang langit at sumigaw, Sun, Moon, Star Triple Burial. Sa sandaling ito, ang langit na inookupahan ng 4 na Divine Beast ay natatakpan ng liwanag ng bituin. Ang liwanag ng bituin na ito ay biglang lumitaw at bumaril sa 4 na Divine Beast. Pagkatapos ng liwanag ng bituin ay dumating ang liwanag ng buwan. Nilagpasan nito ang lahat ng kaguluhan sa mundo at nakarating dito. Ang liwanag ng buwan ay hindi nakikita at tila lumilitaw mula sa kung saan, tulad ng isang ilusyon. Ang liwanag ng buwan ay sinundan ng una sa 3 burial spells at ang pinakamalakas din, Sun Burial. Sa sandaling ginamit ng Ancient Devil Tajia ang spell na ito, ang liwanag mula sa kawalan sa labas ng Demon Spirit Land ay nagsimulang magtipon sa isang punto. Habang parami ng parami ang liwanag na natipon, ang punto ng liwanag ay naging mas malaki at mas malaki. Ang malupit na liwanag ay pumuno sa kalangitan at nagpapaliwanag sa lahat. Matapos masipsip ng punto ng liwanag ang lahat ng liwanag na ito, lumaki ito hanggang sa halos 10,000 talampakan ng lapad. Napakalakas ng liwanag mula rito. Kung titingnan ito ng isang mortal, mabubuksan ang kanilang mga mata. Kung ang antas ng paglilinang ng isang cultivator ay masyadong mababa, kung gayon ang kanilang mga mata ay mabubutas din. Sa sandaling ito, ang bola ng liwanag na ito ay parang araw. Direkta itong sumipol patungo sa dust particle na kinaroroonan ng Demon Spirit Land. Ikinumpas ng All-Seer ang kanyang manggas at sinugod ang 4 na Divine Beast sa hangin. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay umiling at mahinahong sinabi, manood. Ang 4 na banal na kayamanan ng aking 4 na banal na sekta ay mayroon lamang 3 estilo, ngunit ang 3 estilong ito lamang ay sapat na upang payagan ang aking 4 na banal na sekta na umiral magpakailanman. Ang kanyang mga salita ay natural na nakadirekta kay Wang Lin. Napakahina ng katawan ni Wang Lin, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang ulo upang tumangala. Ang silangang Azure Dragon Jai Wood, Western White Tiger Gengzin Metal, Southern Vermilion Bird Dingding Fire, at hilagang Black Tortoise Renkoy Water. Kasabay nito, ang parehong mga salita ay nagmula sa natitirang 3 banal na sekta. Jia Spirit, Geng Spirit, Ren Spirit. Matapos itong sabihin, ang 4 na Divine Beast sa langit ay umungal at pagkatapos ay naging mga sandata. Ang Azure Dragon ay naging isang asul na sibat, ang White Tiger ay naging isang gintong talem, ang Vermilion Bird ay naging isang pulang longsword, at ang Black Tortoise ay naging isang itim na palakol. Ang 4 na sandata na nabuo ng 4 na banal na hayop ay sumakay pababa. Ang espiritu ng dragon na tinawag ng All-Seer ay tinusok ng asul na sibat ng walang anumang pagtutol at bumagsak. Ang natitirang 2 espiritu ay pareho. Hindi nila napigilan ang unang estilo ng 4 na banal na kayamanan. Sila ay bumagsak at natangay ng mga pag-atake ng mga banal na kayamanan. Dumating ang liwanag ng bituin ng sinaunang Devil Tajia, ngunit ang liwanag ng bituin ay natagos ng 4 na banal na kayamanan at nagkawatak-watek. Sa liwanag naman ng buwan, lumalaban lang ito ng kaunti bago naglaho. Ang 4 na banal na kayamanan ay sinisingil sa All-Seer at Ancient Devil Tajia. Sa sandaling ito, lumiwanag ang langit. Ito ay ang Sun Burial ng sinaunang Diablo na malapit na. Ang higanting bola ng liwanag na ito ay pumasok sa sirang kalangitan ng Demon Spirit Land, at ang liwanag nito ay bumalat sa lupain. Ang Sun Burial ay isa sa pinakamalakas na spell ni Qinglin. Bagamat hindi ito ginamit ng tama ng Ancient Devil Tajia, hindi ito mahina. Habang pinupuno ng liwanag na ito ang kalangitan, nagtipon ng 4 na Divine Treasure at isang malakas na aura ang lumitaw na bumangga sa liwanag. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw, at sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ng Vermilion Bird Divine Emperor.
Ang kanyang kamay ay gumawa ng selyo at pagkatapos ay tumuro siya sa harap at sumigaw, "Sa aking kalooban bilang ang Vermilion Bird Divine Emperor, inuutusan ko ang banal na kayamanan na magsama-sama sa isa, ding Earth." Kasabay nito, ang mga taong kumokontrol sa iba pang tatlong kayamanan ay sumigaw, "Yi Earth, Zin Earth, Koi Earth." Habang umaalingaw ang kanilang mga boses, ang apat na banal na kayamanan ay nagniningning at natipon sa pulang espada ng Vermilion Bird. Sa isang iglap, ang pulang longsword ay lumaki na parang baliw hanggang sa tila nahati nito ang langit at lupa. Kasabay nito, lumitaw sa likod nito ang mga sandata na nabuo ng Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise. Itong pulang longsword ay idiniin ng sinaunang Diablo. Ang presyon mula sa pagbaba lamang ng ilang dosenang talampakan ay agad na naging sanhi ng panginginig ng buong Demon Spirit Land. Ang lupa ay lumubog, na bumubuo ng isang palanggana. Namumula ang mga mata ni Ancient Devil Tajia, ngunit hindi niya maitago ang takot sa kanyang mga mata. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng lahat ng mga cultivator ng Alliance na huminga ng malamig na hangin, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Narinig lamang nila na ang apat na banal na kayamanan ng apat na divine sect ay napakalakas kaya kahit ang Brilliant Void Realm ay labis na natatakot sa kanila. Sa sandaling ito, nakita nila ang mga ito ng kanilang sariling mga mata sa unang pagkakataon at napailing ng malalim. Hindi nila nagawang kalimutan ang halos nakalimutang four divine sect. Tumingin si Mubing Mei sa apat na divine beast at unti-unting kumunat ang noo. Gayunpaman, pagkatapos na sumulyap kay Wang Lin, ang kanyang kalooban ay naging lubhang komplikado at hindi na niya binigyang pansin ang apat na banal na kayamanan. Tumitig sa langit ang matandang Brilliant Void, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi perpekto ang apat na banal na kayamanan na ito at may kapintasan. Ang kapintasan ay ang Black Tortoise Holy Treasure. Ang tunay na Black Tortoise Holy Treasure ay dapat nasa kamay ng Cultivation Alliance. Sa kamay ng dating Black Tortoise Divine Emperor. Nagliwanag ang mga mata ng matanda na Brilliant Void. Kabanata 1084. Masamang kapalaran. Ang katawan ni Ancient Devil Tajia ay naglabas ng walang katapusang devilish energy at bumuo ng isang higanting anino ng demonyo sa itaas niya. Ang Diablo na anino na ito ay malapit nang sumingil sa langit. Gayunpaman, habang ang pulang longsword ay dumidiin pababa, ang anino ng Diablo ay nagpakawala ng isang daing, at ang buong katawan nito ay idiniin pababa. Nang maglaslas ang pulang longsword, itinaas ng anino ng demonyo ang mga braso nito sa pagtatangkang lumaban. Gayunpaman, sa isang putok, ang mga braso ng anino ng demonyo ay bumagsak at hindi na napigilan ng pulang longsword. Pinuno ng takot ang mga mata ni Ancient Devil Tajia. Maaaring hindi alam ng iba ang pinagmulan ng apat na banal na kayamanan, ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga ito, lalo siyang naging sigurado sa kanyang haka-haka. Ito ang Primordial Heavenly Dao Treasure. Napabuntong hininga ang sinaunang Diablo. Dumagundong ang anino ng demonyo sa itaas niya at hindi niya napigilan ang espada. Hinati ng espada ang anino ng Diablo sa kalahati at sinugod kay Tajia. Sa sandaling ito, ang All-Seer ay nagpahayag ng isang mapagpasyang hitsura. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng 7 kulay na liwanag. Huminga siya ng malalim bago itinuro at sumigaw, 7 kulay ng kapalaran ng langit, kalooban ng langit. Pula. Pagkatapos niyang magsalita, nanginig ang kanyang katawan sa pulang ilaw na humiwalay sa 7 kulay na liwanag sa paligid niya at binaril ang longsword na bumababa sa Ancient Devil Tajia. Kahel. Humiwalay ang orange light sa natitirang 6 na kulay. Ang All-Seer ay sumigaw ng pangalan ng bawat kulay, at lahat ng 7 kulay ay nahati isa-isa. Nagsama-sama sila at bumaril pasulong bilang sinag ng liwanag ng bahaghari. 7 ilaw, magsama sa isa at bumuo ng diagram ng langit. Ang itim na buhok ng All-Seer ay gumalaw ng walang hangin. Sa huling dagandong na iyon, agad na umikot ang 7 kulay na liwanag, na bumubuo ng 7 kulay na puyo ng tubig. 3 piraso ng wood shell ang lumitaw mula sa loob ng vortex. Hinawakan sila ng All-Seer at itinapon pasulong. Ang 3 kahoy na shell ay nagbanggaan sa bawat isa at nahulog upang bumuo ng isang diagram. Tinitigan ng All-Seer ang diagram habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng selyo, pagkatapos ay itinuro niya. Hinihiram ang kapalaran para bumuo ng Dao. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas ang hindi maipaliwanag na aura mula sa 3 kabibi na kahoy. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, kahit na ang pulang longsword ay tumigil sandali. Para bang may kapangyarihang Magi gising mula sa 3 kabibi na kahoy at malapit nang kumawala. Sa sandaling kumalat ang kapangyarihang ito, nagulat ang lahat. Naningkit ang mata ng Brilliant Void na matandang lalaki habang nakatingin sa All-Seer na may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Ang Dao ng All-Seer na ito. Kaya lumalabas na hindi ang makalangit na kapalaran. Hinihiram nito ang makalangit na kapalaran para bumuo ng sarili niyang dagat ng Dao. Ang taong ito ay talagang nagawang linangin ng Dao gamit ang ganitong uri ng ideya at nakagawa ng ganoong domain.
Muntik na niyang masulyapan si Dao. Maging ang sinaunang Diablo na si Tajia ay tila nakakita ng ilang klo at napabuntong hininga. May pagkagulat sa kanyang mga mata habang nakatingin sa All-Seer. Tinitigan ni Wang Lin ang aura na lumalabas mula sa 3 piraso ng kahoy na shell. Tandang-tanda niya ang aura na ito. Sa loob ng kanyang bag, may ilang kristal na kinuha niya sa bungo ng 8 star na sinaunang Diyos. Ang aura mula sa mga kristal na iyon ay eksaktong kapareho ng aura mula sa mga kahoy na shell. Nang makitang lumalakas ang aura mula sa mga kahoy na shell, nanliit ang mga mata ng Vermilion Bird Divine Emperor. Walang pag-aalinlangan, ang kanyang kanang kamay ay itinuro pasulong at kanyang isinaaktibo ang ikatlong estilo ng Vermilion Bird Holy Treasure sa kanyang sarili. Sumigaw siya, sunog na langit. Ang pulang longsword ay naglabas ng malakas na awit ng espada at kumalat ang apoy. Napuno ng apoy ang kalangitan at kumalat pa sa butas sa kalangitan. Sa isang iglap, kalahati ng Starfield ay natabunan ng apoy. Isang aura na katulad ng sa mga kahoy na shell ang lumitaw mula sa loob ng espada, ngunit ito ay mas malakas pa. Nang itinuro pababa ng daliri ng Vermilion Bird Divine Emperor, hiniwa pababa ang espada. Nabangga nito ang 3 piraso ng kahoy na shell. Rumble, rumble, rumble. Isang nakakabinging tunog ang sinundan ng malakas na shockwave. Ang 3 piraso ng kahoy ay direktang bumagsak, at maging ang 7 kulay na puyo ng tubig sa likod nito ay napunit. Ang All-Seer ay umubo ng isang subo ng dugo at umatras na parang baliw. Damiin ng mahabang espadang iyon, nalagpasan ang lahat ng mga hadlang, at damapo sa noo ni Tajia. Sa sandaling ito, ang makapal at itim na ambon ay natipon sa pagitan ng mga kilay ni Tajia at ang kanyang tunay na sinaunang devil body ay lumitaw. Naglabas siya ng anyo sa pagitan ng kanyang mga kilay na may layuning baligtarin maging ang langit. Isa siyang sinaunang Diablo, miyembro ng isa sa 3 sinaunang orden, isang angkan na lumalaban sa langit. Sa pagdiin ng espada, umalangaw sa buong mundo ang galit na dagandong ng sinaunang Diablo. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang kanyang tunay na espiritu, ang longsword ay kumislap na pula. Ito ay ang patak ng dugo na sumanib sa banal na kayamanan. Ito ay hindi inaasahang lumipad mula sa espada at direktang damapo sa pagitan ng mga kilay ng sinaunang Diablo. Ang dugong ito ay hindi primordial heavens daw. Ang sinaunang devil na si Tajia ay sumigaw. Parang natunaw ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at tumagos ang patak ng dugo. Ang kanyang tunay na espiritu ay pinilit na bumalik sa katawan ni Qinglin. Nang malapit na siyang umatras, damapo ang dugo sa pagitan ng mga kilay ni Qinglin at bumuo ng isang escarlate na selyo. Nang inig ang katawan ni Ancient Devil Tajia at agad na bumagsak sa lupa. Ang pinagmulang kaluluwa ng Vermilion Bird Divine Emperor ay naging malabo. Nandito lamang siya kasama ang kanyang pinanggalingang kaluluwa, at ang pag-activate ng banal na kayamanan ay nakakonsumo ng maraming pinagmulang enerhiya. Kung pagbubukas lang ito ng una at pangalawang estilo, hindi na sana masyado, pero siya lang ang makakapagbukas ng pangatlong estilo. Gayunpaman, ang presyo ay mahirap tiisin, kahit na para sa kanya. Lalong nanlabo ang katawan niya pero winigiwi niya ang kamay. Ang pulang longsword ay lumipad pagkatapos ng umaatres na All-Seer. Sa isang iglap, sumara ang longsword at tumama sa ulo ng All-Seer. Pagkatapos ng slash na ito, lumitaw lahat ang Azure Dragon Spear, White Tiger Blade, at Black Tortoise Axe. Malinaw na ang Vermilion Bird Divine Emperor ay may layuning pumatay. Mabangis ang ekspresyon ng All-Seer at ang kanyang ulo ay nakaangat. Sa sandaling ito ng krisis, ang kanyang kanang kamay ay umabot sa pagitan ng kanyang mga kilay at tinanggal ang ikatlong selyo sa kalahati. Kahit na kalahati lang ang napunit nito, isang hindi mailarawang aura na 10 beses na mas malakas ang sumabog upang labanan ang suntok mula sa 4 na banal na kayamanan. Umalingaw-ngaw ang kulog at kumalat ang shockwave. Ang All-Seer ay umuubo ng dugo habang siya ay patuloy na umatras. Sa isang kisap mata, binuksan niya ang espasyo at nawala. Ang pulang longsword ay lumutang ng walang galaw sa hangin. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay tahimik na nagmuni-muni habang ang kanyang katawan ay naging mas transparent. Sa pagtingin sa kung saan nakatakas ang All-Seer, umiling siya. Ako ay tumatanda na, kung ako ito sa aking kalakasan, ang All-Seer na ito ay hindi makakatakas sa pangalawang estilo ng 4 Holy Treasures. Nagpakawala siya ng buntong hininga habang nakatingin sa lahat. Nang tuluyang bumagsak ang kanyang tingin sa matandang Brilliant Void, dahan-dahan niyang sinabi, "Old friend, magiging kaaway ka ba muli ng 4 Divine Sect ko?" Tahimik na nagmuni-muni ang matandang Brilliant Void. Tumingin siya kay Ancient Devil Tajia, na tinatakan, at pagkatapos ay sa Holy Treasures na lumulutang pa rin doon. Sa kanyang kapangyarihan, kung gusto niyang kumilos, ang tanging dapat niyang katakutin ay ang banal na kayamanan. Ang matandang ito lamang ang makakaganti kay Qinglin ng isang pabor. Dahil ang sinaunang Diablo ay tinatakan mo ng banal na kayamanan, ang bagay na ito ay tapos na. Column. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, sumuko siya sa pag-atake.
Siya ay may matinding takot sa apat na banal na kayamanan. Kahit na sila ay mas mahina kaysa dati, kung pinilit niya ang apat na divine sect sa isang sulok at nagsimula silang gumamit ng mga sakripisyo ng dugo. Isang buntong hininga ang pinakawala ng matanda habang sinisingil niya ang langit. Sa langit, lumingon siya at tumingin kay Mo Bingmei. Medyo nag-isip si Mo Bingmei. Kinagat niya ang pangibabang labi at mahinang sinabi, hayaan mo. Tingnan ko siya minsan. Okay lang ba? Minsan lang. Nagulat ang Vermilion Bird Divine Emperor. Nilaibot ng kanyang tingin si Wang Lin, ngunit hindi siya nagsalita. Ang mukha ni Wang Lin ay nakamamatay na mapotla at ang kanyang mga sugat ay umabot na sa limitasyon ng kanyang makakaya. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala, at ang mga salita ni Mo Bingmei ay nagpang-inig sa kanya sa sakit. Ang sakit na ito ay nahahayag sa kanyang mga mata. Hindi lumingon si Wang Lin at hindi tumugon kay Mo Bingmei. Sa halip, tumingin siya sa Vermilion Bird Divine Emperor at nagtanong, ibabalik mo ba ako sa Vermilion Bird Divine Sect? Tumango ang Vermilion Bird Divine Emperor. Dalhin ang mga kaibigan ko na nasugatan dahil sa akin at hayaan silang gumaling. Pagkatapos ay maaari akong sumang-ayon sa anumang kondisyon ng iyong Vermilion Bird Divine Sect. Ngumiti at tumango ang Vermilion Bird Divine Emperor. Okay. Pagkatapos niyang magsalita, naghiwa-hiwalay ang nakapaligid na 4 Divine Sect na disipulo at tinulungan ang mga nasugatan. Tungkol naman sa mga cultivator ng Alliance, lahat sila ay umatras na may takot sa kanilang mga mata. Marami sa aking mga kaibigan ang nawalan ng katawan. Tutulungan sila ng 4 na Divine Sect na baguhin ang kanilang mga katawan. Ang aking kapatid na lalaki, si Sito, ay apektado ng isang lason ng Corp Sect. Ako na ang bahala. Ang aking benefactor, si Joey, ay nangangailangan ni Qinglin na mabuhay muli. Ibibigay ko sa iyo ang katawan ni Qinglin. Kung kailangan mo ng 4 Divine Sect para tumulong, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming suporta. Sa Demon Spirit Land, mayroon akong direktang disipulo. Magpapadala ako ng isang tao upang dalhin sila sa Vermilion Bird Divine Sect. Gusto akong patayin ng mga Celestial ng Alliance. Gusto ko ang mga kaluluwang pinanggalingan ng mga Celestial na ito. May kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Hindi siya kailanman nagpakita ng awa sa mga taong naglalayong saktan siya. Parati siyang demonyo sa kanila. Ang mga nakapaligid na Celestial ay hindi nag-atubili na magsimulang tumakbo sa paligid tulad ng mga nakakalat na ibon. Nagliwanag ang mga mata ng Vermilion Bird Divine Emperor at tumango siya. Madali lang ang bagay na ito. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nahati sa 4 ang Holy Treasures at nagkalat para walisin ang lugar. Agad na umalingaw ang malungkot na hiyawan. Mas maraming dugo ang lumabas sa ibabang labi ni Mo Bingmei dahil sa pagwawalang bahala ni Wang Lin. Napuno ng sakit ang kanyang mga mata at napasigaw siya, Wang Lin. Gusto ko siyang makita. Nakikiusap ako na makita mo siya. Hindi nakikita ni Wang Lin ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit alam niya na ang sarili niyang sakit ay isang bagay na hinding-hindi mawawala. Ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, utang ko sa babaeng ito ang isang tabletang Nagel Iligtas Buhay at isang pabor na Nagel Iligtas Buhay. Ngumiti ang Vermilion Bird Divine Emperor. Hahanap ako ng paraan para matulungan kang mabayaran ang utang at tiyaking makontento ang Brilliant Void Realm. May iba pang problema. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago siya umiling at mahinang sinabi, let's go. Ikanaway ng Vermilion Bird Divine Emperor ang kanyang manggas at ang katawan ni Wang Lin ay lumutang sa hangin. Nang mapalibutan si Wang Lin ng kanyang pinagmulang enerhiya, ang Vermilion Bird Divine Emperor ay sumisingil sa pagbubukas ng kalangitan. Wang Lin. Anak ko siya. Gusto ko siyang makita. Mapatla ang ekspresyon ni Mo Bingmei. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatitig kay Wang Lin at nakakuyom ang magkabilang kamao. Hindi ka karapat-dapat. Biglang tumalikod si Wang Lin at nagpakawala ng dagandong. Kanina pa niya pinipigilan ang kanyang emosyon, pinipigilan ang kanyang nararamdaman, ngunit sa mga sandaling ito, hindi na niya ito kayang pigilan pa. Ang dagandong na iyon ang naglabas ng daan-daang taong sakit sa kanyang puso. Siya ay malubhang nasugatan, at ang dagandong na ito na puno ng daan-daang taong pinipigilang sakit ay nakaapekto sa kanyang isipan. Umubo siya ng isang bibig ng dugo at nagdilim ang kanyang paningin. Umalis ang 4 na Divine Sect. Kinuha nila ang lahat. 2 agos ng luha ang nagmula sa mga mata ni Mo Bingmei at napuno ng matinding sakit ang kanyang puso. Umubo siya ng isang subaw ng dugo at natamba din. Ang matandang lalaki mula sa Brilliant Void Realm ay nagpakawala ng buntong hininga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at dinala sa malayo si Mo Bingmei. Sa kawalan, tanging ang kanyang sinaunang boses ang umalingaw. Masama ang kapalaran. Kabanata 1085. 2 taon. Natahimik ang buong Alliance Star System sa nangyari sa Celestial Emperor Cave. Bagamat maliit ang Celestial Emperor Cave, napakaraming bagay ang nauugnay dito.
Ang Cultivation Alliance ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Patay na si Master Void at ang dating Celestial Lord ay nabaliw at nawala. Nawalan din sila ng malaking halaga ng mga Celestial. Hindi marami ang bumalik sa punong tanggapan ng Alliance. Kumalat ang mga balitang ito na parang mga snowflake. Sa loob ng 2 buwan, alam ito ng halos buong Alliance star system. May hindi naniwala, may nagulat, at may iba pang ideya. Nagkaroon ng lahat ng uri ng iba't ibang mga pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Karamihan ay hindi naniniwala na ang makapangyarihan at makapangyarihang Cultivation Alliance ay makakaranas ng ganitong dagok. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon ay mas maraming alingawngaw ang lumitaw. Pagkatapos ng 3 buwan, kinailangan nitong tanggapin ng mga tao. Ang mas ikinagulat ng mga cultivator na ito ay ang pagbabalik ng 4 na Divine Sect. Ang bulong-bulungan ay ang Vermilion Bird Divine Emperor ay lumitaw at ginamit ang 4 na banal na kayamanan upang masaktan ng husto ang Alliance Elder Allseer at selyuhan ang nagising na Celestial Emperor na si Qinglin. Ito ay makalangit na balita. Maraming tao ang nagulat sa hindi paniniwala at isang napakalalim na nakatagong pakiramdam ng takot. Unti-unting lumitaw ang figure ng 4 Divine Sect sa puso ng lahat habang kumakalat ang mga chismis. Ang dating pinuno ng sistema ng bituin na ito ay parang isang mabangis na hayop na natutulog sa hindi mabilang na mga taon at nagkamalay. Kasabay nito, itinigil din ng mga All Heaven Cultivators ang kanilang pag-atake na parabang pinag-iisipan nila ang katotohanan ng balita. Halos lahat ng mga cultivator sa labas ng punong tanggapan ng Alliance ay natahimik nang makarating sa kanila ang hindi kapani-paniwalang balitang ito. Hinihintay nila ang paghihiganti ng alyansa. Mula nang mabuo ang alyansa, ang sinumang makasakit sa kanila ay mamamatay ng walang bangkay. Matatagpuan sana nila ang matinding galit at paghihiganti ng alyansa. Gayunpaman, habang hinihintay ng lahat ang aksyon ng alyansa, ang alyansa ay patuloy na nanahimik. Wala naman silang ginawa. Unti-unting lumipas ang oras, at ngayon ay 3 buwan na ang lumipas. Parami ng parami ang mga cultivator na unti-unting nakaramdam ng sama ng loob habang nanatiling tahimik ang Alliance. Dalawa lang ang ibig sabihin ng sila ay nanatiling tahimik. Alinman sila ay naghahanda para sa isang nakasisira sa langit na pag-atake. O sila ay nakatanggap ng hindi maisip na suntok. Sa sandaling ito, ang napakalaking porma sayon sa labas ng punong tanggapan ng Alliance ay nag-activate at pinutol ang lahat ng panlabas na komunikasyon. Nagsimula ito ng malaking kaguluhan. Ang All Heaven ay agad na naglunsad ng napakalaking pag-atake. Sumulong sila sa lahat ng paglaban ng Alliance tulad ng isang umuusad na baha. Isang buwan pagkatapos maglunsad ng buong offensiba ang All Heaven, agad na inihayag ng mahiwagang Corp Sect na mananatili silang wala sa labanan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance. Kinuha nila ang Southern Domain para sa kanilang sarili at ganap na tinatakan nito, na pinipigilan ng lahat ng hindi Corp Sect cultivators na makapasok. Kapag nakapasok na ang isa sa Southern Domain, haharapin nila ang mapangwasak na pag-atake ng Corp Sect. Ang pagsasarili ng Corp Sect ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Alliance, na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanatiling tahimik ang punong tanggapan ng Cultivation Alliance. Nang walang mga utos mula sa punong tanggapan, ang mga kapangyarihan ng Alliance sa buong sistema ng bituin ay kailangang magkaisa upang harapin ang pag-atake ng All Heaven. Gayunpaman, bilang isang resulta, mahirap bumuo ng anumang tunay na pagtutol. Patuloy silang napaatras ng mga baliw na pag-atake ng All Heaven. Pagkatapos ng isa pang taon ng pakikipaglaban, ganap na sinakop ng All Heaven ang Hilagang Domain. Matagumpay na nakuha ng All Heaven ang kanluran at hilagang mga dominyo, na nag-uugnay sa kanila sa isa. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang lumabas ang mga alingawngaw mula sa Celestial Emperor Cave. Sa nakalipas na 2 taon, ang punong tanggapan ng Alliance ay hindi nagpadala ng anumang impormasyon. Ang porma sayon ay ganap na humadlang sa sinuman na makapasok. Mula sa malayo, ang punong tanggapan ng Alliance ay hindi na masigla at parang isang patay na kaharian. Ang mga alingawngaw na ang punong tanggapan ng Alliance ay nabunot ng walang natitira pang nakaligtas ay kumalat sa huling 2 taon. Ang mga cultivator ng dating alyansa ay unti-unting napunta mula sa mataas na mga inaasahan, sa napakalaking pagkabigo, sa tuluyang kawalan ng pag-asa. Bumuo sila ng iba't ibang puwersa, malaki at maliit, at hinati ang sistema. Nagbuo sila ng maraming bagong sekta tulad ng mga usbong ng kawayan na kumakalat mula sa kawayan. Sinakop ng mga puwersang ito ang 3 hanggang 5 planeta sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng kanilang mga cultivator. Ang ilang mga puwersa ay sumikop sa higit sa 10 mga planeta at bumuo ng kanilang sariling mga sekta. Higit pa rito ang mga orihinal na rank 7 cultivation na bansa at ngayon, nang walang alyansa na namamahala sa kanila, naging independyente sila tulad ng Corp Sect. Sa mga kapangyarihang iyon, mayroong 4 na pinakamakapangyarihan, at 2 sa kanila ang nakatayo sa itaas. Sila lang ang 2 sa rank 8 cultivation na bansa sa Alliance.
Ang bansa ng Rising Cloud at bansa ng Reed Flute. Ang lakas ng dalawang rank 8 cultivation na bansa ay nanatiling buo. 1.5 taon matapos mawala ang Cultivation Alliance, pareho nilang inihayag ang kanilang kalayaan. Ang iba pang dalawang puwersa ay dating gulugod ng dating alyansa ng paglilinang. Nakipagkumpetensya at nilamon nila ang isa't isa hanggang sa tuluyang maging bagong puwersa. Sila ang Templo ng Langit at ang Evil Earth Sect. Sa labas ng apat na kapangyarihang ito ay mga nakakalat na puwersa. Ang lahat ng kapangyarihang ito ay umiral sa gitnang bahagi ng alyansa. Ang All Heaven ay hindi nasiyahan sa pagsakop lamang sa kanluran at hilagang rehiyon. Sa harap nila ay tatlong pagpipilian, ang Corp Sect sa timog, ang mga labi ng alliance sa gitna, at ang mahiwagang silangang rehiyon. Ang All Heaven ay hindi handa na pukawin ng Corp Sect maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Para sa silangang rehiyon, ayon sa pagsusuri ng All Heaven, ang lugar na iyon ay dapat na ngayon ay kabilang sa Four Divine Sect, ngunit wala silang nakuhang anumang patunay. Mas kinatatakutan ng All Heaven ang Four Divine Sect kaysa sa Corp Sect. Bilang resulta, natural na una sa listahan ng mga labi at punong tanggapan ng Alliance. Maglulunsad na ng pag-atake ang hukbo ng All Heaven. Ngunit ang pormasayon sa labas ng punong tanggapan ng Alliance ay biglang nag-activate at unti-unting bumukas. Ang pagbubukas ng punong tanggapan ng Alliance ay nagdulot ng isang bagyo na bumalot sa Alliance Star System at naging dahilan upang agad na huminto ang All Heaven. Maging ang Corp Sect ay nagsimulang mag-obserba ng mabuti. Hindi na kailangang pag-usapan ng mga dating cultivator ng Alliance na gumawa ng sarili nilang mga sekta. Habang ang lahat ay nagmamasid sa punong tanggapan ng Alliance, ang punong tanggapan ng Alliance ay walang ginawa sa mga bagong nabuong sekta at pinahintulutan silang magpatuloy sa pag-iral. Ang ginawa nila ay nagpadala ng kill order. Patayin si Wang Lin. Ang taong ito ay dating miyembro ng All Heaven na may alias na Shumo, the Whist na pangalan na Master Demon. Ang All Heaven Thunder Celestial. Ngayon ay miyembro na siya ng Vermilion Bird Divine Sect ng Four Divine Sect. Ang sinumang kumuha ng pinagmulang kaluluwa ng taong ito ay maaaring makakuha ng Celestial Realm Inheritance na nakuha ng Cultivation Alliance. Bilang karagdagan sa kill order na ito, nagpadala rin ang Cultivation Alliance ng Selyadong Order. Lahat ng mga sekta na binuo ng mga dating nagsasaka ng Alliance na lumalaban sa mga All Heaven Cultivator sa loob ng 60 taon upang protektahan ang punong tanggapan ng Alliance ay papayagan sa Elder Group at tamasahin ang lahat ng kapangyarihan ng mana ng Celestial Realm. Yaong mga nakatakas ng hindi nakikipaglaban ay makikita ang kanilang mga kaluluwa sa buhay na nawasak kapag ang alyansa ay bumagsak. Bilang karagdagan, nang magbukas ang punong tanggapan ng Alliance, isang malaking halaga ng mga kayamanan at jade ang ipinadala sa mga dating nagsasaka ng Alliance. Ang lahat ng mga kayamanan at celestial spell na ito ay naipon ng Alliance sa hindi mabilang na taon. Ang pagpapadala sa kanila sa napakaraming bilang ay nagpakita ng panganib na kinakaharap ng punong tanggapan ng Alliance. Matapos ilabas ang dalawang order na ito at ang malaking halaga ng mga kayamanan at jade, muling nag-activate ang pormasayon sa labas ng punong tanggapan ng Alliance, tinatakan nito ng buo. Gayunpaman, ang maikling pagbukas na iyon ay naging sanhi ng paglamig ng mga puso ng mga dating cultivator ng Alliance. Karamihan sa mga cultivator ay hindi kasama ang kanilang mga kaluluwa sa buhay. Ang mas malakas na cultivator, mas malakas ang Alliance sa pagkuha ng kanilang buhay na kaluluwa. Ang paglaban ay nangangahulugan ng kamatayan. Bilang resulta, pinahintulutan nito ang Cultivational Alliance na mamuno sa Star System sa hindi mabilang na taon. Sa sandaling ipinadala ng punong tanggapan ng Alliance ang mga utos, ang apat na Divine Sect ay bumangon sa silangang rehiyon. Talagang ginawa ng apat na Divine Sect ang hinala ng All Heaven at winasak ang lahat ng iba pang puwersa sa silangang rehiyon maliban sa Brilliant Void Realm. Sa sandaling ito, ang buong Alliance Star System ay nahahati sa mga piraso at naging larangan ng labanan para sa ilang mga kapangyarihan. Bagamat ang All Heaven ang pinakamalakas sa ibabaw, kasama ang misteryosong Corp Sect, ang sikat na Four Divine Sect, at ang mga labi ng Alliance na nakakuha ng kayamanan at mga celestial spell na nakikipaglaban sa kanilang mga kaluluwa sa buhay na naging dahilan upang maabot ng mga kapangyarihang ito ang isang pinong balanse. Gayunpaman, hindi matatapos ang awayan sa pagitan ng Master Flames part ng All Heaven at ng Cultivation Alliance dahil sa balanseng ito. Ang All Heaven ay muling naglunsad ng kanilang pag-atake sa mga labi ng Alliance sa gitna. Kumalat ang apoy ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang labanan, dumami ang mga nasawi. Sa sandaling ito, sa loob ng apat na Divine Sect sa silangang rehiyon, mayroong isang nasusunog na larangan ng bituin. May isang malaki at puting bato sa loob ng nagniningas na bituin na ito, at isang binata ang nakaupo sa ibabaw nito. Nakasuot siya ng puting robe, at bagamat ordinaryo ang hitsura niya, mayroon siyang kakaibang ugali na nagbigay sa kanya ng aura ng isang celestial. Nakapikit ang kanyang mga mata, at sa pagtaas-baba ng kanyang dibdib, 2 gas dragon ang nagmula sa kanyang ilong.
Ang dalawang dragon ay umikot sa kanya ng ilang beses bago niya ito muling malalanghap sa pamamagitan ng kanyang ilong at bibig. Sa prosesong ito, maraming puting apoy ang lumabas mula sa puting bato at nalalanghap sa katawan ng kabataan kasama ang dalawang gas dragon. 2 taon na siyang nakaupo dito. Sa loob ng 2 taon na ito, hindi siya umalis sa lugar na ito. Siya ay mahinahon na nilinang dito, sinisipsip ang apoy at pinagaling ang kanyang pinanggalingan ng mga pinsala sa kaluluwa. May matandang lalaki sa likod niya. Ang matandang ito ay napakatanda na at parang nawala ng halos lahat ng kanyang sigla. Sa loob ng 2 taon na ito, paminsan-minsan ay itinataas niya ang kanyang kanang kamay at itinuturo ang likod ng binata. Sa bawat paglapag ng kanyang daliri, nanginginig ang matanda. Malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at pumasok sa kabataan sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Manganginig din ang binata, at ang kanyang puting buhok ay gumagalaw ng walang hangin. Lalong lumakas ang matinding temperatura sa loob ng kanyang katawan. Sa Vermilion Bird Divine Sect, bawat henerasyon ng Divine Emperor ay dapat matutunan ng Vermilion Bird 9 Mysterious Transformation. Ang spell na ito ay minana mula pa noong sinaunang panahon at isa sa pinakamakapangyarihang spell na umiiral ngayon. Kabanata 1086. Balita ng Qing Shui. Ang kabataang ito ay si Wang Lin, na umalis sa Demon Spirit Land 2 taon na ang nakararaan. 2 taon na ang nakalipas, si Wang Lin ay malubhang nasugatan sa Demon Spirit Land. Ang kanyang katawan ay malubhang napinsala at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayun din, dahil sa mga salita ni Mu Bingmei, ang sakit sa kanyang puso ay naging sanhi ng kanyang mga sugat na sumabog at siya ay nahimatay. Nang magising siya, nakaupo siya sa puting batong ito. Ang matandang lalaki sa likod niya ay ang Vermilion Bird Divine Emperor. Sa 2 taon na ito, naghiwalay ang avatar at orihinal na katawan ni Wang Lin. Ang kanyang orihinal na katawan ay lumubog ng malalim sa Vermilion Bird Divine Planet at ang kanyang avatar ay dito gumagaling. Sa loob ng 2 taon, ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy ni Wang Lin ay tumaas ng mabilis. Noong nasa Demon Spirit Land siya, naramdaman na niya na malapit na siya sa Nirvana Cleanser Stage, pero kailangan pa rin niya ng breakthrough sa kanyang domain para makalusot. Ang pambihirang tagumpay na ito ay hindi maaaring pilitin, at kung mas naiinip ang isa, mas nagiging mahirap ito. Sa nakalipas na 2 taon, patuloy na naiintindihan ni Wang Lin habang sinisipsip niya ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy. Ang kanyang pinagmulang enerhiya ay halos nasa tuktok. Ang kapangyarihan ng Vermilion Bird 9 Mysterious Transformation ay tumataas ng ilang beses sa bawat pagbabago. Gayunpaman, ang spell na ito ay napakahirap linangin at napakakaunting Vermilion Bird Divine Emperors ang nagawang linangin ito hanggang sa tuktok. Sa likod ni Wang Lin, itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kanang kamay at itinuro ang likod ni Wang Lin. Isang surge of origin energy ang agad na pumasok sa katawan ni Wang Lin mula sa matanda. Sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation, kasama ang iyong 2 paggising, ang hitsura ng puting Vermilion Bird, at ang Vermilion Bird Flame Armor, dapat ay maaari mong linangin ang unang pagbabago. Ang lahat ng apoy sa paligid ni Wang Lin ay biglang kumalat palabas. Pagkatapos ay lumitaw ang mga alon ng popping sound at umalingaw sa paligid. Parang dumadagandong na kulog na umalingaw sa buong starfield. Sa isa sa Vermilion Bird Divine Planets, mayroong isang bundok na tumatagos sa langit. Ang bundok na ito ay natatakpan ng apoy at patuloy na nasusunog. Kakaiba, may mga halaman sa bundok na ito. Bagaman, hindi sila berde. Natatakpan ng mga puno ng kulay yulang-pulang puno ang bundok. Isang banayad na simoy ng hangin na naglalaman ng heatwave ang dumaan, na naging sanhi ng kaluskos ng mga dahon. Kasama ang dumadagandong na kulog, mayroong isang tiyak na kagandahan dito. May isang tao na nakaupo sa tuktok ng bundok. Napakalaki ng ulo ng taong ito at medyo maliit ang katawan nito. Nakapikit ang mga mata niya habang naglilinang. Nang dumaan ang dumadagandong na kulog, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingala sa langit. Napakakalma ng kanyang mga mata. Ang antas ng cultivation ng master ay tumataas pa rin. Kailangan kong mabilis na umangkop sa bagong katawan na ito sa lalong madaling panahon. Siya ay malaking ulo. Ang katawan ni Big Head ay bumagsak sa Demon Spirit Land. Pagkatapos pumunta sa Vermilion Bird Divine Sect, humingi siya ng tulong mula sa mga elder ng Nirvana Shatterer. Gamit ang apoy bilang laman, gamit ang kahoy bilang buto, at pinagmulang enerhiya bilang dugo, tinulungan nila siyang baguhin ng isang katawan na eksaktong kapareho ng dati. Kailangang ipagpatuloy ni Big Head na pinuhin ang katawan na ito at maging pamilyar dito. Pagkatapos ay makakagamit siya ng mas malakas na spell kaysa dati. Hindi lang si Big Head ang nandito. Nakaupo si Lei Ji sa isang kuweba sa di kalayuan, at natatakpan ng mainit na pawis ang kanyang katawan. May ilang pulang bote ng jade sa harap niya, na nagbibigay sa kanya ng mga table tasks para masipsip niya. Ang dumadagandong na kulog sa itaas ng kalangitan ay kumupas at naglakbay ng mas malayo sa nasusunog na larangan ng bituin.
Sa loob ng Starfield, mayroong isang planeta na hindi regular ang hugis, at isang bagyo ang tumatawid sa isang pulang disyerto sa planeta. Ang bagyong ito ay tumaas sa kalangitan, at nakapulot ito ng malaking dami ng buhangin sa daan. Habang ang mga butil ng buhangin ay nagbanggaan, hindi mabilang na mga spark ang lumipad kung saan-saan, at ang bagyo mismo ay naglalaman ng napakataas na init. Maging ang hangin nilikha ng bagyong ito ay parang mga alon ng init. Sa sandaling dumaan ang dumadagandong na kulog, biglang huminto ang bagyo, na nagpapakita ng puyo ng tubig sa loob. May isang taong naglilinang sa kalaliman ng puyo ng tubig. Napakalaki ng katawan ng taong ito na parabang halos bundok ng laman. Sa ngayon ay nababalot siya ng pawis, ngunit ang bundok ng laman ay parang hindi man lang nababawasan ng laki. Matapos panasan ng pawis sa mukha, tumingala sa langit ang matanda na may mapait na ngiti at umiling. Mula nang makaharap itong si Wang Lin, ang matandang ito ay sinalanta ng malas. Malubha pa nga akong nasugatan sa Demon Spirit Land, sayang. Sa kabutihang palad, itong Wang Lin ay hindi isang walang hiya na tao. Ang pagiging nasa Vermilion Bird Divine Sect ay mas ligtas kaysa sa labas. Ang selyo ni Wang Lin ay inilabas 2 taon na ang nakakaraan, ngunit pagkatapos ng labanan sa Demon Spirit Land, kahit nawala ang selyo, hindi ako mangangahas na gulo si Wang Lin. Masyadong nakakatakot ang mga spell niya. Nang maisip ni Master Hollowwind ang mga spelling na ginamit ni Wang Lin sa Demon Spirit Land, nakaramdam siya ng takot. Ang Sundered Night lang ay sapat na para magdulot sa kanya ng matinding takot, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang Dream of Ancient Times. Iniisip ang tungkol sa higanteng kamao na bumababa mula sa langit, ang takot sa loob ng Master Hollowwind ay naging mas malakas. Patuloy na kumalat ang dumadagindong na kulog. Mayroong isang maliit na planeta sa paligid ng panlabas na gilid ng nasusunog na Starfield. Ang mga apoy sa planeta ay bumuo ng isang pormasayon. Ang pormasayon ay lumikha ng isang napakalaking apoy, na parang may nagsindi ng isang higanteng apoy. May lalaking nakaupo sa gitna ng formation. Bakas sa mukha ng lalaking ito ang kasamaan at walang hangganang kayabangan. Habang siya ay naglilinang, ang kanyang katawan ay naglalabas ng masamang aura. Mayroong isang higanteng piraso ng yelo na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo sa gitna ng pormasayon. Ang mga apoy mula sa pormasayon ay papasok sa yelo, at pagkatapos na mabago, ang tao sa ibaba ay hihigop sa kanila. Habang hinihigop niya, unti-unting naghihilom ang mga sugat niya at lalo siyang naging malakas. Higit sa lahat, ang lason sa kanyang katawan ay ganap na napigilan ng apoy at yelo. Nang dumaan ang dumadagandong na kulog sa kalangitan, iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at damaloy ang malaking pawis sa kanyang noo. Bagamat nandoon ang yelo, ang init dito ay patuloy siyang pinagpapawisan. Hindi na ako makatiis. Isang dagandong ang pinakawalan ng lalaki habang tumatalon sa hangin at niyakap ang yelo. Nanginginig ang kanyang katawan at ipinakita niya ang komportableng ekspresyon. Gayunpaman, bago siya maging komportable ng matagal, isang malamig na singhot ang dumating mula sa malayo. Kung ayaw mong mamatay sa lason, bumaba ka para sa matandang ito. Masyadong mainit itong lugar mo. Kung hindi dahil sa kapatid ko, matagal na akong wala. Lalo pang humigpit ang yakap ng lalaki sa yelo, sumisipsip ng malaking halaga ng malamig na enerhiya. Sa sandaling ito, isang sinag ng pulang ilaw ang dumating mula sa malayo. Nang malapit na ang liwanag, naging isa ito sa mga elder ng Nirvana Shatterer ng Vermilion Bird Divine Sect. Pagdating niya, sumimangot siya at sinampal ng kanang kamay niya ang kawalan. Sa isang kalabog, ang lalaki ay napahiwalay sa yelo at nahulog sa lupa. Little boy Sito, ang matandang ito ay inutusan ng Divine Emperor na ilabas ang lason sa iyong katawan, kaya kailangan mong makinig sa aking utos. Kung hindi, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagtuturo sa iyo ng leksyon. Ang lalaking ito ay si Sito Nan. Siya ay malubhang nasugatan sa Demon Spirit Land, at ang kanyang lason ay pumutok bilang isang resulta. Kung hindi dahil sa Vermilion Bird Divine Sect, imposibleng tumagal siya ng 2 taon. Gayunpaman, ang 2 taon na ito ay lubhang masakit para sa kanya. Isa sa mga ugat ng kanyang sakit ay ang labis na puot na matanda na ito. Kahit anong pilit ni Sito Nan na kausapin ng matanda, wala itong silbi. Ang matanda ay tila pinatibay ang kanyang puso at palaging nasa loob ng 1,000 talampakan mula sa Sito Nan. Sa tuwing naaabala si Sito Nan, isang spell ang babarilan sa kanya. Ano ang napakahusay tungkol sa Nirvana Shatterer Cultivators? Damn it, maghintay ka lang. Maya-maya, ipapatikman ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng Mastim. Bumangon si Sito Nan at walang gana na nagpatuloy sa paglilinang. Napangiti ang matanda. Sa 2 taon na ito, napakaganda ng opinyon niya tungkol sa little boy Sito na ito. Ang pagpigil sa Sito sa pagsipsip ng yelo ay para sa ikabubuti ni Sito. Noon pa man ay ginamit niya ang tamang dami ng kapangyarihan upang hindi saktan si Sito. Ngumiti siya at sinabi, mabuti, ang matandang ito ay maghihintay sa pagdating ng araw na iyon. Maghintay ka lang.
Inilibot ni Situnan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, alam niya sa kanyang puso na ginagawa ito ng matandang ito para sa kanyang kapakanan, ngunit ang init kung minsan ay hindi matitiis. Higit sa lahat, limitado ang kanyang kalayaan nitong nakaraang 2 taon. Sa tuwing naiisip niya ang malaking lifestyle niya noon pa man, hindi niya maiwasang pumirma. Munting wrenches ng planeta Fengluan, hintayin mo lang ang matandang ito na bumalik. Ang dumadagindong na kulog ay dumaan sa kalangitan at unti-unting naglaho. Huminga ng malalim si Wang Lin. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang kamay ay gumawa ng isang selyo, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Lalong init ang nanggaling sa puting bato sa ibaba niya at pumasok sa katawan niya. Lalong namutla ang matandang nasa likod ni Wang Lin at mas lumakas ang death aura sa paligid niya. Sinabi niya sa paos na boses, natatakot ako na hindi na ako magtatagal pa. Sana ay matagumpay mong malinang ang unang pagbabago bago ako mamatay. Pagkatapos ay makatitiyak ako kapag ipinasa sa iyo ang Vermilion Bird Divine Sect. Pagkatapos lamang mamaster ang unang pagbabago, makokontrol mo ang banal na kayamanan ng Vermilion Bird Divine Sect. Bumalik ang kamay ni Wang Lin sa kinaroroonan nito habang nakaupo siya roon. Gumagalaw ang mainit na enerhiya sa mga meridian sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mainit na hangin at binuksan ang kanyang mga mata. Imposibleng ilarawan kung anong uri sila ng mga mata. Maaari lamang silang ilarawan bilang ang mabituing kalangitan na naglalaman ng lahat ng bagay sa mundo. Ang mga ito ay sapat na maliwanag upang mapababa ang ulo ng sinumang makasalubong ng kanyang tingin. Ang mga mata na ito ay puno ng karunungan. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, makapanatag ang Divine Emperor. Gagawin ko ang aking makakaya. Minsan mong sinabi na pinaghihinalaan mo na ang Azure Dragon Divine Emperor ay nakulong sa loob ng Rain Celestial Realm. Napakalaki ng bagay na ito. Ngunit ang pagbubukas ng Rain Celestial Realm ay kontrolado ng Cultivations Alliance. Kung wala ang Rain Celestial Realm Crystal, imposibleng mabuksan. Sa kasalukuyang lakas ng 4 Divine Sect ko, hindi pa rin natin kayang makipaglaban sa Cultivational Alliance. Hahanap ako ng paraan para makuha ang Rain Celestial Realm Crystal, pero ipauubay ako sa iyo para iligtas ang Azure Dragon Divine Emperor. Puno ng pagod ang boses ng matanda. Ang pag-survive ng ganito katagal ay naging dahilan ng kanyang pagkapagod sa pisikal at mental. Ngunit hindi siya basta-basta makaalis sa 4 na Divine Sect, kaya nagtagal siya. Kailangan niyang tiisin ang walang katapusang sakit mula sa kanyang ikatlong Heaven's Blight bawat araw. Bahagyang nag-isip si Wang Lin, at bago siya bumalik sa kanyang cultivation, mahina siyang nagtanong, may balita ba tungkol sa aking nakatatandang kapatid na si Qing Shui? Matagal nang narinig ng matandang ito ang pangalan ng Celestial Lord Qing Shui. Ginamit ng may 4 Divine Sect ang lahat ng aming kapangyarihan para hanapin siya at nalaman lamang na ang huling pagpapakita niya ay nasa gitnang bahagi ng Alliance Star System. Kaya sa loob ng lugar ng punong tanggapan ng Alliance. Pagkatapos mag-isip-isip ng kaunti, sinabi ng matanda, sa palagay ko ang punong tanggapan ng Alliance na nasild sa loob ng 2 taon ay may malaking kinalaman sa Qing Shui. Kabanata 1087. Unang pagbabago ng siyam na mahiwagang pagbabago. Si Wang Lin ay tahimik na nag-iisip at labis na nag-aalala. Walang makakapidyo sa gagawin ni Qing Shui. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago ipinikit ang kanyang mga mata at lumubog sa paglilinang. Alam ko ang tungkol sa relasyon ninyo ni Qing Shui. Pagkatapos mong makabisado ang unang pagbabago, kapag kinuha ko ang Rain Celestial Realm Crystal, maaari akong makakita ng ilang balita tungkol sa Qing Shui, tumingin ng matanda kay Wang Lin ng may magiliw na tingin. Ang junior na ito ay ang kanyang pag-asa, ang pag-asa ng Vermilion Bird Divine Sect. Para sa batang ito, handa siyang gawin ng lahat. Sa panahon ng krisis sa Demon Spirit Land, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kaibigan. Ngayong ligtas na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan si Qing Shui. Ito ay sapat na upang patahimikin ang aking isipan kapag iniwan ko ang Vermilion Bird Divine Sect sa kanya at ibigay ang lahat ng aking mga spell. Palihim na tumanggo ang matanda habang itinaas ang kanang kamay at itinuro ang likod ni Wang Lin. Ang kanyang pinagmulang enerhiya ay walang tigil na bumuhos kay Wang Lin. Ang pinagmulang enerhiya na ito ay nakapalibot sa pinanggalingan na kaluluwa ni Wang Lin at pumasok sa binhi ng apoy sa loob. Unti-unting lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. Sa taong ito, hindi gaanong nagbago ang sitwasyon sa Alliance. Nagkaroon pa rin ng alitan at digmaan. Ang silangang rehiyon ng 4 Divine Sect ay hindi masyadong nasangkot dito. Gayunpaman, dahil sa utos ng pagpatay ng punong tanggapan ng Alliance kay Wang Lin, marami ang naging matapang na pumasok sa 4 Divine Sect. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nagawang gumawa ng maraming alon at napatay ng mga gwardya ng 4 Divine Sect. Kahit na ang mga may malakas na cultivation na nagawang umiwas sa mga gwardya ay nilipol ng mga elder ng 4 Divine Sect sa sandaling makapasok sila sa mas malalim. Ang digmaan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance ay nagpatuloy,
at ang corp sect ay nanatiling medyo kalmado. Gayunpaman, palaging may mga tao ng corp sect sa larangan ng digmaan. Lumilitaw na kinokolekta nila ang mga nasira at buo na mga katawan. Sa kabilang banda, nagsimula silang makipag-ugnayan sa magkabilang panig at sinimula ng kanilang orihinal na negosyo ng pagbebenta ng mga katawan. Ang pagpapatuloy ng digmaan ay naging dahilan ng pagtanggap ng lahat sa corp sect. Malaking halaga ng katawan ang naibenta sa parehong All Heaven at Alliance Force ng corp sect. Katulad nito, ang mga Celestial Jade, kayamanan, materyales, at lahat ng bagay na ginamit upang ipagpalit sa mga katawan ay bumaha sa corp sect. Tanging ang Brilliant Void Realm at ang 4 na Divine Sect ang mapayapa, na parang nahiwalay sila sa ibang bahagi ng mundo. Sa taong ito ng panahon, ang antas ng paglilinang ni Wang Lin ay pabilis ng pabilis. Ang dumadagindong na kulog mula sa kanyang katawan ay lumabas ng mas madalas at umalingaw sa Vermilion Bird Divine Sect. Bagamat hindi lahat ay nakakita sa kanya, alam nilang lahat ang tungkol sa kanya. Alam ng lahat ng miyembro ng clan na itong si Wang Lin, na naglalabas ng dumadagindong na kulog na ito, ay ang kanilang magiging Divine Emperor, ang pag-asa ng Vermilion Bird Divine Sect. Gayunpaman, hanggat may mga tao, magkakaroon ng mga pagtatalo at labanan para sa kapangyarihan. Ang Vermilion Bird Divine Sect ay pareho. Hindi lahat ay nakilala si Wang Lin. Sa katunayan, maraming tao na tumanggi kay Wang Lin ang lumitaw. Sa partikular, may 3 na napili mula sa malaking bilang ng mga tao na pinalaki upang maging susunod na Divine Emperor. Ang kanilang mga puso ay napuno ng ayaw. Mayroong kahit ilang matatandang cultivator na hindi nasisiyahan sa kaayusan ng Divine Emperor. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Divine Emperor ay masyadong malaki, kaya ang mga taong ito ay hindi nang ahas na sumuway. Sa loob ng 3 taon, mahigit 1,000 araw at gabi, hindi tumitigil si Wang Lin sa paglilinang. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay hindi tumitigil sa pagbibigay kay Wang Lin ng kanyang sariling enerhiyang pinanggalingan ng apoy, at naroon din ang init sa loob ng bato na kinaroroonan nilang dalawa. Naging sanhi ito ng paglilinang ni Wang Lin upang maging mas pino. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nakabawi na. Ang binhi ng apoy sa loob niya ay sumipsip ng lahat ng apoy na ito at tila handa ng matuno. Naglabas ito ng malakas na alon ng enerhiyang pinagmula ng apoy sa buong katawan ni Wang Lin, at 7 apoy na tato ang kumikislap sa kanang braso ni Wang Lin. Ang paggalaw ng malakas na pinagmulang enerhiya na ito ang pinagmulan ng dumadagindong na kulog na nagmumula sa kanyang katawan. Sa araw na ito, ang enerhiya ng pinagmula ng apoy sa loob ni Wang Lin ay umabot sa limitasyon. Kung sumisipsip pa siya, sisubog na siya. Ang pakiramdam ng pagluha ay napuno ng kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Mabilis na gumawa ng mga selyo ang kanyang mga kamay at itinuro ang buong katawan. Sa tuwing dama po ang kanyang mga daliri, ang makapangyarihang pinagmula ng enerhiya sa kanyang katawan ay bahagyang mawawala. Tinuro niya ang sarili ng 7 sunod-sunod na beses. Ang pinagmula ng enerhiya na malapit nang sumabog sa loob ng Wang Lin ay hamupa at ang sakit ay nawala kasama nito. Gayunpaman, basang-basa siya sa pawis na mabilis na naging puting gas at umangat sa hangin. Nagpakawala ng mahabang hininga si Wang Lin at dahan daw ang sinabi, ito na ang 8 beses. Sa loob ng 3 taon na ito, 8 beses na naranasan iyon ni Wang Lin. Sa bawat oras na ang pinagmula ng enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa isang peak at siya ay handa na upang sumabog, siya ay mabilis na i-compress ang pinagmula ng enerhiya ng apoy na nagpapahintulot sa kanya upang makatiis ng higit pa. Sa unang 4 na beses, tinulungan ng Vermilion Bird Divine Emperor si Wang Lin na aisil ang pinagmulang enerhiya. Ang mga natitirang oras ay ginawa ni Wang Lin mismo. Sa sandaling ang kanyang pinagmulang enerhiya ay pinigilan, isang dagdag na apoy na tato ang lumitaw sa tabi ng 7 na nasa kanyang kanang braso. Nagbuo ng bilog ang 8 tato. Isa na lang ang kailangan niya para makumplito ang bilog na ito. Ang unang pagbabago ng siyam na mahiwagang pagbabago ay siyam na buhay ng paglilinang. Hinihiling nito na patuloy kang sumipsip ng enerhiyang pinagmula ng apoy hanggang sa magkaroon ng siyam na tato ng apoy. Ang siyam na apoy na tato na ito ay kumakatawan sa siyam na buhay ng paglilinang. Hinihiram mo ang kapangyarihan nitong siyam na buhay ng paglilinang upang baligtarin ang kalangitan at pagkatapos ay absorb ang lahat ng kapangyarihang iyon pabalik sa isa upang makumplito ang unang pagbabago. Hindi ka babaguhin ng transformation, ito ang magpapalakas sa iyo. Ito ay magbibigay daan sa iyong sumabog ng may matinding kapangyarihan kapag nakumpleto mo ang pagbabago. Kapag ginawa mo ito ay magiging komportable na ako para payagan kang maging Divine Emperor at dalhin ang aking paglalakbay sa Cultivational Alliance. Ang boses ng matandang Vermilion Bird Divine Emperor ay nagmula sa likod ni Wang Lin. Gayunpaman, ang matandang ito ay wala ng mahabang panahon. Pakiramdam ko ay papalapit na ang anino ng kamatayan. Dapat kong pabilisin ang iyong ikasyam na pagsipsip. Ang prosesong ito ay magiging napakasakit, ngunit kailangan mong tiisin ito. Pumayag ka ba?
Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumango siya at ipinakita ang isang determinadong tingin. Mabuti. Ang paghanga sa Vermilion Bird Divine Emperor ay naging mas malakas, ngunit sa lalong madaling panahon nagkaroon ng panghihinayang. Mahina niyang sinabi, kung nabigyan ka lang ng avatar ko ng markang Vermilion Bird noon at medyo mas maaga ang paggising mo sa Vermilion Bird. Sayang. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay umiling at hindi na nagsalita pa. Huminga siya ng malalim saka tumama ang kamay niya sa bato sa ibaba nila. Sa isang kalabog, ang kanyang buong katawan ay lumipad sa hangin at siya ay nakasabit ng patiwarik na ang kanyang ulo ay nakahanay sa ulo ni Wang Lin. Tapos nagsil yung magkabilang kamay niya at biglang gumalaw. Sa isang iglap, ang enerhiya ng pinagmulan ng apoy ng Vermilion Bird Divine Emperor ay sumugod sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang ulo na parang baliw. Kasabay nito, ang puting bato ay naglabas ng malaking halaga ng init na tumalon din kay Wang Lin. Bilang resulta, ang dami ng pinagmulang enerhiya sa loob ng katawan ni Wang Lin ay mabilis na tumaas. Gayunpaman, ang sakit na dulot noon ng pinagmulan ng enerhiya na pinilit na tulad nito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Maging si Wang Lin ay agad na naglabas ng malaking halaga ng puting gas mula sa kanyang katawan, at ang puting gas na ito ay nabuo mula sa kanyang pawis. Habang dumadaloy ang pinagmulan ng enerhiya, ang sakit ng pagkakawatak-watik ng kanyang katawan ay naging dahilan ng pagkapilipit ng mukha ni Wang Lin. Nagpakawala siya ng dagindong at pakiramdam niya ay hirap siyang nahihirapan sa loob ng lumaragasang bagyo. Lumipas ang oras at lalong lumakas ang dagindong ni Wang Lin. Namumugto ang mga ugat sa katawan niya na parang sisibog na. Ang pinagmula ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naging mas marahas, at ang dagindong mula sa loob ng kanyang katawan ay tila sumanib sa dagindong na ito. Sa sandaling ito, naririnig ng lahat sa loob ng nasusunog na starfield ang masakit na dagindong. Hindi makatakas si Wang Lin sa sakit na ito o maputol ang kanyang nararamdamang sakit. Kinailangan niyang patuloy na kontrolin ang bukol na pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang magpatuloy sa pag-ikot. Kung hindi, sisibog agad ang katawan niya. Ginawa lang ito ng Vermilion Bird Divine Emperor dahil wala siyang magawa. Kitang-kita niya ang paglapit ng kamatayan sa kanya. Alam niyang mga 3 buwan na lang ang natitira sa buhay niya. Sa 3 buwan, ang ikatlong Heaven's Blight ay sisibog at siya ay walang alinlangan na mamamatay. Dahil sa matinding sakit na ito, ang dagindong ni Wang Lin ay nakakadurog ng langit. Sa ika-7 araw, ang pinagmulan ng enerhiya sa katawan ni Wang Lin ay muling umabot sa pinakamataas. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay mukhang mas matanda pa at napuno ng death aura ang kanyang katawan nang mahulog siya sa likod ni Wang Lin. Ano ang binibilang ng kamatayan? Ang mukha ng Vermilion Bird Divine Emperor ay mapula, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatingin kay Wang Lin. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Takot siyang mamatay ng walang dahilan. Natatakot siya na ang Vermilion Bird Divine Sect ay walang kahalili at natatakot siyang mamatay ang Vermilion Bird Divine Sect. Nabigo sana niya ang kanyang mga ninuno, nabigo ang buong Vermilion Bird Divine Sect. Dapat itong magtagumpay. Sa sandaling ito, si Wang Lin ang lahat ng kanyang pag-asa at isang bagay na maaaring magpapahintulot sa kanya na tumawa ng masaya kahit sa kamatayan. Si Wang Lin ay nagpakawala ng galit na dagindong at ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sumabog. Umalingaw-ngaw ang dumadagindong na dagindong, at ang malakas na pinagmulan ng enerhiya ay nagdulot ng hindi maisip na sakit ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at itatatak na sana ang pinagmulang enerhiya. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay nagpahayag ng bakas ng pagkabigo, ngunit hindi niya pinigilan si Wang Lin. Alam niya na hindi maraming tao ang makatiis sa sakit at humiram ng puwersang ito upang direktang subukan ng unang pagbabago kahit na ang rate ng tagumpay ay mas mataas at ang oras na aabutin ay lubhang mababawasan. Marahil ay masyadong mataas ang hinihingi ko sa kanya. Kung tutusin, isa lang siyang bata na lumaki ng mahigit 1,000 taon. Kung may dapat sisihin, wala na akong natitirang oras. Naging malungkot ang mga mata ng Vermilion Bird Divine Emperor habang siya ay bamantong hininga at nakapikit. Gayunpaman, sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumigil ang kanang kamay ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay naging matatag at matatag na determinasyon. 8th Fire Tattoo, bukas. Pinilit ni Wang Lin na magpakawala ng dagindong. Ang ika-8 apoy na tattoo sa kanyang kanang kamay ay nagsimulang masunog at lumipad. Ito ay tulad ng isang namumulaklak na bulaklak ng apoy na lumitaw sa nasusunog na larangan ng bituin. Ang katawan ni Wang Lin ay tumalon sa hangin, at kasabay ng isang nakakabasag na dagindong, ang nagniningas na bulaklak ay bumaril patungo sa kanya. Pumasok ito sa katawan niya na parang baliw at parang ginalaw ang lahat ng apoy sa loob ng star system. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang nasusunog na starfield kung saan kinaroroonan ng Vermilion Bird Divine Sect. Sa sandaling ito, ang lahat ng nilalang sa loob ng nasusunog na starfield na ito ay nanginginig at tumangala.
Ang unang pagbabago ng 9 Mysterious Transformations. Ang pagkagulat sa mga mukha ng mga elder ng Vermilion Bird Divine Sect ay mas malaki kaysa noong nalaman nila ang tungkol sa paggising ng Vermilion Bird. Ang paggising ng Vermilion Bird ay hindi nangangahulugan na ang taong iyon ang susunod na Divine Emperor, ngunit ang unang pagbabago ng 9 Mysterious Transformation ay nangangahulugan na ang taong iyon ang susunod na Divine Emperor. Ito ang simbolo na ang titulo ng Divine Emperor ay ipinapasa sa susunod na henerasyon. Kabanata 1088. Bagong Divine Emperor, 1. Si Wang Lin ay lumutang sa gitna ng mga bituin at napapaligiran ng apoy. Ang heatwave mula sa apoy ay kumalat sa buong Starfield at binalot ang Vermilion Bird Divine Sect. Sa kanang braso niya ay mayroon na lamang 7 fire tattoo. Ang bulaklak ng apoy na namumukadkad lang ay nasa labas ng kanyang katawan, at ang siksik na enerhiyang pinagmulan ng apoy ay pumasok sa kanyang katawan. Ang hindi maisip na enerhiyang pinagmulan ng apoy ay tumagos sa kanyang katawan na parang bagyo. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ng mga tunog ng papong mula sa loob ng kanyang katawan. Lahat ng tao sa loob ng nasusunog na Starfield na ito ay malinaw na naririnig ito. Ang matinding sakit ay naghihiwalay sa kanya. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang bote na kailangang makatiis ng 9 na beses kaysa sa normal na kapasidad, kaya't maiisip ng isa ang sakit. Ang Vermilion Bird 9 Mysterious Transformations ay nakumpleto sa pamamagitan ng paghiram ng 9 na habang buhay ng cultivation at patuloy na pag-compress nito hanggang sa pilitin nito ang tagagising sa unang Vermilion Bird Transformation. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pagumbok ng mga ugat sa kanyang mukha. 2 beses lang halos naramdaman na ng origin energy na sisubog na ang kanyang mga meridian. Gayunpaman, hindi handa si Wang Lin na sumuko ng ganito. Nakatikip siya ng ngipin habang hindi pinapansin ng malaking pawis sa buong katawan at itinaas ang kaliwang kamay. Muli niyang itinuro ang tato sa kanang braso. Ang ikapitong apoy na tato ay agad na nagsimulang magsunog at pagkatapos ay lumipad mula sa katawan ni Wang Lin at naging isa pang namumulaklak na bulaklak ng apoy. Kasabay nito, ang mga papong sound mula sa loob ng katawan ni Wang Lin ay umabot sa pinakamataas. Kumalat na parang baliwang dumadagandong na dagandong mula sa kanyang katawan. Isang ambon ng dugo ang lumabas sa mga pores ni Wang Lin at pinalibutan siya. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang ambon ng dugo, ito ay sumangga ng init at nawala bilang gas. 3 buhay na pinagmulan ng enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan, at ang pakiramdam na sisabog na ang kanyang katawan ay lalong lumakas. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin habang umuungal siya sa langit. Dagandong. Habang siya ay umuungal, isang pulang-pula na ningning ang lumitaw sa paligid niya, at ang pulang-pula na baluti ay lumitaw sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang armor, ang hindi mailarawang pinagmulan ng enerhiya sa katawan ni Wang Lin ay tila nakahanap ng lugar na pupuntahan at pumasok sa armor. Nagdulot ito ng mas maliwanag na pulang baluti. Tinitigan ng Vermilion Bird Divine Emperor si Wang Lin ng may pananibik at tensyon. Nakataas ang kanang kamay niya sa ere. Kung hindi makayanin ni Wang Lin, agad siyang kikilos. Bagamat madidismaya siya nito, ang miyembro ng clan na ito na 2 beses na nagising ay mas mahalaga kaysa sa unang pagbabago. Masyado akong naiinip. Ang kanyang talento ay karaniwan, kaya ang pagpilit sa kanya ng ganito ay maaaring makapinsala sa kanya. Sayang. Nakapagdesisyon na siya. Sa sandaling ipinakita ni Wang Lin na hindi niya ito kakayanin, agad siyang tutulong. Ang hitsura ng Vermilion Bird Armor ay naibsan ng sakit sa katawan ni Wang Lin. Nagpakawala siya ng malalim na hininga habang itinaas ang kaliwang kamay at itinuro ang pang-anim na tato sa kanang braso. Pagkatapos nito, isang surge ng Fire Origin Energy ang sumugod. Dahil kailangan kong tiisin ang sakit na ito anuman ang mangyari kung gayon. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng walang awa na ekspresyon. Hindi huminto ang kanyang kaliwang kamay matapos ay activate ang pang-anim na tato, at tumuro ito ng 3 beses. Ang ika-5 tato, ang ika-4 na tato, ang ika-3 tato. Halos sabay-sabay niyang binuksan ang 4 na tato. Sa sandaling ito, 4 na beses na ang kanyang pinagmulang enerhiya ay sumugod at nagdulot ng nakakapanghinalangit na dagandong na umalangaw sa buong field ng bituin. Ang baliw na aksyon ni Wang Lin ay naging sanhi ng pagliit ng mga pupil ng Vermilion Bird Divine Emperor. Nakikita niya na si Wang Lin ay may napakalupit na pagsuwi sa kanyang mga buto. Ang taong ito ay nag-cultivate lamang ng mahigit 1,000 taon at nagawang maabot ang antas ng cultivation na ito. Ang paggising ng 2 beses ay hindi aksidente. Ang kanyang kalupitan at pagsuwi ay susi sa lahat ng ito. 4 na beses ang kapasidad ng kanyang pinagmulang enerhiya bilang karagdagan sa enerhiya ng pinagmulan sa kanyang katawan at ang armor ay nangangahulugan na mayroon na ngayong 7 beses na mas maraming enerhiyang pinagmulan na nagmamadali sa kanyang katawan. Sa isang putok, si Wang Lin ay umubo ng dugo at agad na itinaas ang kanyang kanang kamay upang ituro sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang puting Vermilion Bird ang agad na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ay agad na bumangon sa Vermilion Bird,
na naging sanhi ng paglaki nito hanggang sa masakop nito ang kalangitan. Ang Vermilion Bird na ito ay nahuli ng All-Seer, ngunit dahil dumating ang Vermilion Bird Divine Emperor, paano niya hahayaan ng All-Seer na kunin ang Vermilion Bird Spirit? Nang lumitaw ang Vermilion Bird, tiniis ni Wang Lin ang matinding sakit sa kanyang katawan at nagpakawala ng dagandong habang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay para ituro ang isa sa huling dalawang natitirang fire tattoo. Sa isang iglap, ang fire tattoo na ito ay naging origin energy at mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin na parang nasusunog ang buong katawan niya. Para siyang dinadalisay sa loob ng natural na nabuong makalangit na hulno. Hindi alam ni Wang Lin na ang mga tao ng Vermilion Bird Divine Sect ay lahat ay nanonood sa pagbangon ng isang bagong Divine Emperor gamit ang kanilang mga Divine Sense sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan. May mga pamilyar din na tao na nanonood. Nasa tuktok ng bundok sina Lei Ji at Big Head. Tumigil sila sa paglilinang at kapwa at tumingala sa langit. Malabo ang pakiramdam ng dalawa na si Wang Lin ay parang isang phoenix na malapit ng magising at dumaranas ng banal na kaparusahan. Guro. Sa disyerto, nawala ang bagyo at si Master Hollowwind ay tumingala sa langit at bamulong, anong malakas na pinagmulan ng enerhiya. Maaaring ito ay, hindi kaya siya na ngayon ang umaani ng gantimpala ng kanyang 3 taong pagtatanim. Sa isa pang cultivation planeta, huminto si Situnan sa paglilinang at tumingin sa langit na may nagniningning na mga mata na may bakas ng tensyon. Ang nakatatandang Vermilion Bird sa tabi niya ay hindi minamadali ang Situnan upang linangin. Tumingin din siya sa langit na may bakas ng pananabik at pananabik. Sa sandaling ito, kahit ang dati niyang puso ay hindi napigil ang makaramdam ng iba't ibang emosyon. May 2 pang taong pamilyar si Wang Lin sa planetang kinaroroonan ng Situnan. Ang isa sa kanila ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng planeta. May dagat ng mga bulaklak doon. Ang mga bulaklak na maaaring mabuhay sa matinding init na ito ay bihira, ngunit hindi ito imposibleng mahanap. Sa sandaling ito, may isang babaeng nakaupo sa loob nitong dagat ng mga pulang bulaklak. Ang babaeng ito ay hindi ang Flower Imperial Concubine, ngunit ang babaeng nakapilak. Sa sandaling ito, tumingala siya sa langit na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa 3 taong ito, tila may naalala siya. Ang ibang tao sa planetang ito ay nasa isang lumang latian. Ang kanyang itaas na katawan ay puno ng hindi mabilang na mga tattoo, at nakapalibot sa kanya ang ilang mabangis na hayop na naninirahan sa mainit na kapaligiran na ito. Gayunpaman, ang mga mabangis na hayop na ito ay patay na, at ang balat sa pagitan ng kanilang mga kilay ay tinanggal. Ang taong ito ay si Tashan. Kinagat niya ang dulo ng kanyang daliri at nagsimulang gumuhit sa isa sa mga balat ng hayop, ngunit sa sandaling ito, itinaas niya ang kanyang ulo at huminto ang kanyang daliri. Guro, matatapos mo na ba ang iyong closed-door cultivation? Sa isang planeta malapit sa gilid ng nasusunog na starfield na ito, mayroong isang itim na estatwa ng bato sa tuktok ng pinakamataas na tuktok ng bundok. Ito ay isang estatwa ni Wang Lin, at bago ito umupo sa isang kabataan. Sa loob ng 3 taon na ito, ang kabataang ito ay nakaupo doon na nagpoprotekta sa rebulto ng higit sa 1,000 araw. Sa sandaling ito, tumingala siya sa langit at pinakinggan ng dumadagandong na dagandong. Bakas sa mukha niya ang excitement. Guro, 13 na. Sa planeta kung saan naroon ang Soul Refining Sect, mayroong isang matandang lalaki na nakaupo sa pader ng lungsod ng isang lungsod ng Vermilion Bird Divine Sect. Hawak niya ang isang pitchel ng alak at uminom ng may mapait na ekspresyon. Ganito siya sa nakalipas na 3 taon. Ang dumadagandong na dagandong at ang pulang-pula na ilaw na kumakalat sa kalangitan ay naging dahilan upang iangat niya ang kanyang ulo. Ngunit pagkatapos tingnan, iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-inom. Ikalawang kapatid, pangatlong kapatid, pareho kayong nagkamali ng pangalawang kapatid. 2 agos ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata, pagkatapos ay ininom niya ang lahat ng alak sa pitchel. Ling-er, dalhan mo pa ako ng alak. Inihagis ng matandang lalaki ang sisidlan ng alak sa pader ng lungsod. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang napakagandang babae, at kinagat nito ang ibabang labi. Pagdating niya rito, si Master Yi Chen ay ganito na. Parang umasim ang puso niya nang tahimik siyang tumalikod. Pasensya na, pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, patuloy na pumapasok sa kanyang tenga ang masakit na boses ng matanda. May isa pang lugar sa loob ng nasusunog na larangan ng bituin. Bagamat napuno din ng init, tila may hindi nakikitang bagyo na naging sanhi ng pag-ikot ng apoy. Malaking Devil Wang Lin, ikaw na walang pusong mamamatay tao. Wala akong awa yan sa iyo, kaya bakit mo ako binitag dito para magdusa sa lason ng apoy na ito? Panginoong Wang, mangyaring maawa sa maliit na Shu. Masyadong masakit ang lugar na ito. Fin Wang, kung pipilitin mo ang iyong lolo Shu sa isang sulok, ipaglalaban ko ang buhay ko sa linya. Ang kahabag-habag na pagmumura at pagmamakaawa ay hindi tumigil sa loob ng 3 taon na ito. Minsan may mga kaawa-awang hiyawan.
Dahil dito, sa tuwing may dumaan na disipulo ng Vermilion Bird Divine Sect, lumihis sila dahil nakakainis ang ingay na ito. Sa gitna ng bagyo ay nakaupo ang isang tao. Napapaligiran siya ng mga apoy at kailangang patuloy na gumamit ng mga spells upang labanan ang mga ito. Kung siya ay pabaya sa isang sandali, siya ay masusunog ng apoy. Ang taong ito ay si Shuliguo. Sa ngayon siya ay nasa isang malungkot na estado, ngunit ang kanyang mga mata ay ilang beses na mas maliwanag kaysa dati. Siya ay napapaligiran ng mga apoy sa loob ng 3 taon na ito, na nagpilit sa kanya na sumipsip ng sinaunang pamana ng espada upang mabuhay. Si Shuliguo ay madalas na nagwawalis ng isang beses at ang apoy sa kanyang harapan ay medyo nawawala. Pagkatapos noon ay agad nalalabas sa bibig niya ang mga sumpa. Sa loob ng 3 taon na ito, halos naging ugali na ito. Munting batang na Wang Lin, kung makalabas ang lolo mong si Shu, hindi kita pagpapatawarin sa ginawa mo. Pagkasabi pa lang niya nito ay nanginginig ang katawan niya at nakatingin sa malayo na may takot sa mga mata. Kainis, malapit na bang lumabas si Wang Lin na mamatay sa closed-door cultivation? Diyos ko, sana hindi siya makalabas, hindi makalabas. Mali, kung hindi siya makalabas, paano ako makakalabas? Mas mabuti pang lumabas siya. Lumabas ka. Kabanata 1089. Bagong banal na emperador, 2. Ang masakit na dagandong ni Wang Lin ay umalingaw sa nasusunog na starfield. Ang pagbubukas ng isa sa 2 natitirang fire tattoo ay nagdulot ng pagdagsa ng origin energy sa kanyang katawan, kaya mas lalo itong sumakit. Sa sandaling ito, nakasuot si Wang Lin ng isang pulang-pula na baluti at isang malaking puting vermilion bird ang umikot sa kanya, sumisipsip ng pinagmulang enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, 8 beses ang pinagmula ng enerhiya ng kanyang katawan ay isang bagay pa rin na naramdaman ni Wang Lin na hindi kayang tiisin. Ang sakit ng pagpunit ay naging mas matindi, ngunit ang sakit ay hindi nagbigay daan kay Wang Lin. Sa halip, napukaw nito ang kanyang pagiging suwen. Tumawa siya na may masakit na ekspresyon, at ang mabangis na mukhang tawa na ito ay naglalaman ng bakas ng kabaliwan. Ito ay ang unang pagbabago lamang ng siyam na mahiwagang pagbabago. Ako, si Wang Lin, ay tiyak na magtatagumpay. Sa isang dagandong, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay walang awang idiniin ang huling apoy na tato sa kanyang kanang braso. Ang huling tato ng apoy ay biglang naglabas ng lahat ng pinagmulang enerhiya na nilalaman nito. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay napapaligiran ng bola ng apoy. Maging ang kanyang katawan ay hindi makayanin ang matinding init na ito, at nagsimula itong mag-alaw. Naabot mo na ang iyong limitasyon. Alam ng matandang ito na ginawa mo ang iyong pinakamahusay. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay bumantong hininga at itinaas ang kanyang kanang kamay upang ituro si Wang Lin. Naunawaan niya na ang puwersang kailangan para magising ang unang pagbabago ay isang bagay na hindi kinaya ni Wang Lin. Halos hindi makayanin ni Wang Lin ang 8 beses na lakas ng pinagmulan, at ngayong siya ay nasa 9 na beses, malamang na masunog siya hanggang sa mamatay bago siya magtagumpay. Nang pipigilan na ng Vermilion Bird Divine Emperor si Wang Lin, biglang lumingon si Wang Lin. Hindi pinapansin ang katotohanan na siya ay nasusunog, tinitigan niya ang Vermilion Bird Divine Emperor at ang kanyang namamaos na boses ay tumagos sa apoy. Wala pa rin ako sa limitasyon ko. Ikaw, nakatitig ang Vermilion Bird Divine Emperor sa mga mata ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay halos mapuno ng kabaliwan, ayaw, hindi pagsuko, at lakas ng loob na suwayan ng langit. Tulad ng isang walang katulad na masamang demonyo na tinataka ng langit sa kailaliman ng impyerno. Gaano man katagal ang lumipas, hindi ito magbubunga. Sa sandaling ito, naunawaan ng Vermilion Bird Divine Emperor na ang daw ni Wang Lin ay ang daw ng pagsuway. Paglaban sa kultivasyon upang bumuo ng daw, paghamon sa daw upang bumuo ng sarili kong langit, paghamon sa langit. Upang baguhin ang kapalaran. Ang pagsunog ng kanyang katawan ay hindi nagpatigil sa kanyang pagpupumiglas. Itinuro niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay tumaas patungo sa kanyang mga kilay. Isang vortex ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at pagkatapos ay lumipad palabas ang kanyang sinaunang Thunder Dragon na pinagmulan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagpakawalay ng isang nanginginig na dagandong. Dagandong. Ginamit ng sinaunang Thunder Dragon ang kapangyarihan nito upang kontrolin ang kulog at ang kulog ay nagsimulang lumitaw sa loob nitong nagniningas na starfield. Hindi nagtagal, napuno ng kulog ang mabituing kalangitan. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng mga cultivator sa loob ng starfield ang matinding kulog na ito. Hindi nagtagal, pinalitan ng tunog ng kulog ang lahat ng iba pang tunog sa loob ng starfield. Ang mga kulog ng kulog ay lumitaw at gumalaw na parang mga ahas na sumasayaw. Nagtipon sila na parang baliw patungo kay Wang Lin. Ang kulog ay kumilos ng napakabilis na ang lahat ng mga cultivator ay nakakakita lamang ng mga kulog na pumupuno sa kalangitan. Kung ang isa ay tumingin sa ibaba mula sa itaas, makikita nila ang walang katapusang kulog na gumagalaw na parang mga alon patungo kay Wang Lin. Tila may kumukulog na bagyo sa buong starfield.
Ang katawan ni Wang Lin ay nagninanga sa gitna ng bagyong ito. Mga kulog na kulog ang damaloy sa kanyang katawan at napalibutan siya ng apoy at kulog. Sa sandaling ito, sinugod ng puting vermilion bird si Wang Lin at sumanib sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naging tattoo ito sa kanyang armor, at ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng vermilion bird ay sumugod sa katawan ni Wang Lin. Kasabay nito, ang pinagmulang enerhiya na naabsorb ng kanyang armor ay bumalik din sa katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay naglalaman na ngayon ng siyam na buhay ng pinagmulang enerhiya. Iyon ay ang lahat ng pinagmulang enerhiya na nakompres niya sa kanyang katawan sa nakalipas na 3 taon. Biglang naging fire person si Wang Lin, at nagtipon sa kanyang harapan ng makapal na apoy at bumuo ng puyo ng tubig. Kasabay nito, tila naapektuhan ng lahat ng apoy sa loob ng Starfield. Nagsimula silang lahat na magtipon palapit sa kanya na parang kulog. Ang mga apoy na umiral ng walang hanggan at hindi kailanman mapapatay ay gumalaw, na nagdulot ng nakakagulat na pagbabago sa Starfield. Gumagalaw ang apoy kasama ang puyo ng tubig, na lumilikha ng pinaghalong pula at pilak na parang nagsanib ang apoy at kulog. Ang apoy sa nasusunog na Starfield na sumasakop sa 30% ng silangang rehiyon ng Alliance ay sumabog. Nagsimulang tumagos ang apoy patungo sa nakapalibot na mga bituin. Sa Asher Dragon Divine Sect, isang grupo ng mga mabangis, malahayop na lamok ang umuungol habang gumagalaw sa pagitan ng mga higanting puno. Nangunguna sa grupo ang isang purple na mosquito beast na kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang lamok na ito ay biglang tumingin sa malayong Vermilion Bird Divine Sect, at ang malamig na mga mata nito ay puno ng pananabik. Hindi lang siya, kundi halos lahat ng miyembro ng Asher Dragon Divine Sect ay nalaman ng mga pagbabago sa Vermilion Bird Divine Sect. Sa gitna ng Asher Dragon Divine Sect, mayroong isang berdeng planeta na mayroong isang punong tumutusok sa langit na may 3 matatandang nakaupo dito. Sa sandaling ito, ang 3 matanda ay sabay na nagmulat ng kanilang mga mata. Ang bagong Divine Emperor ng Vermilion Bird Divine Sect ay malapit ng ipanganak. Nagkatinginan ng 3 na may excitement sa kanilang mga mata. Agad silang sumugod patungo sa Vermilion Bird Divine Sect. Nagdulot din ng malaking alon ng eksena sa Black Tortoise Divine Sect. Sa latian ng Black Tortoise Divine Sect ay nakaupo ang isang malaking pulaka. Ang pulaka na ito ay napakatamad, at kung minsan ay lumalabas ang dila nito upang sunggaban ng isang maliit na hayop na dumaan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga tamad na mata ng pulaka ay biglang bumukas at kumulog mula sa katawan nito. Naging sanhi ito ng lahat ng bagay sa loob ng 1,000 talampakan mula dito upang maging isang kulog na impyerno. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng Vermilion Bird Divine Sect. Katulad ng hayop na lamok, may excitement sa mga mata nito. Kasabay nito, sa loob ng Black Tortoise Divine Sect, ilang elder ang lumipad sa hangin. Sila ay patungo sa Vermilion Bird Divine Sect. Ang pagsilang ng isang bagong Vermilion Bird Divine Emperor ay isang napakahalagang bagay para sa ating 4 na Divine Sect. Mabilis na lumipad ang mga matatanda at naging mga sinag ng liwanag. Ilang figure na may mga ngiti ang lumipad sa mga bituin mula sa White Tiger Divine Sect. Ang buong Vermilion Bird Divine Sect ay tila kumukulo ng hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa kanilang mga planeta at papunta sa mga bituin. Karamihan sa kanila ay labis na nasa sabik, ngunit ang ilan sa kanila ay may malungkot at hindi tiyak na mga ekspresyon. Kabilang sa kanila ang 3 na nagsasanay para maging susunod na Divine Emperor. May 2 lalaki at 1 babae. Hindi na kailangang magsalita tungkol sa kanilang hitsura, at lahat sila ay nasa pagitan ng mga yugto ng Nirvana Scryer at Nirvana Cleanser. Ang pinakakapansin-pansin ay ang nagngangalang Rentao, na nasa maagang yugto na ng Nirvana Cleanser. Sa likuran niya ay 4 na matatanda na lahat ay malungkot na nakatingin sa langit. Malungkot na parang tubig ang ekspresyon ni Rentao. Kitang-kita niya ang apoy sa loob ng Starfield na papunta sa kailaliman ng Starfield. Unang pagbabago ng siyam na mahiwagang pagbabago. Ano? Liao Yun, Feng Shan, nakapagdesisyon na ba kayong dalawa? Tahimik na nagmuni-muni ang 2 pang ibang kandidato sa hinaharap na Divine Emperor. Senior Brother Ren, lumahok ako sa labanan sa Demon Spirit Land 3 taon na ang nakakaraan. Itong Wang Lin ay isang taong hindi ko guguluhin. Itinaas ni Liao Yun ang kanyang ulo, at matatag ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Rentao na may bakas ng panunuya sa mga mata. Si Liao Yun ay orihinal na isang mapagmataas na tao, at mayroon siyang napakahusay na talento. Sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect, ang kanyang prestihiyo ay pangalawa lamang sa kay Rentao. Noong una ay hindi siya kumbinsido kay Wang Lin, ngunit pagkatapos ng labanan sa Demon Spirit Land 3 taon na ang nakararaan, sa tuwing naiisip niya si Wang Lin, mababad siya sa malamig na pawis. Mula sa hindi kumbinsido tungkol kay Wang Lin, napunta siya sa sobrang takot sa isang iglap. Sa loob ng 3 taon na ito, unti-unti niyang nalaman ang tungkol kay Wang Lin mula kay Big Head at nakadama pa siya ng paggalang kay Wang Lin.
Sa kanyang pananaw, ang plano ni Rentao ay parang isang mantis na sinusubukang pigilan ng isang kalisya. Si Rentao ay labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang nag-iisang babae sa tatlo, si Fengshan, ay bahagyang nag-isip at umiling. Mahina niyang sinabi, kung makumplito niya ang pagbabago, igagalang ko siya bilang ang Divine Emperor. Kung mabaigo siya, papakinggan ko si Senior Brother. Nanlungo ang mga mata ni Rentao at magsasalita na sana siya, ngunit sa sandaling ito, mas lalong tumitindi ang apoy. Pagkatapos ay umalingaw ang mas malakas na dagindong at sumanib ang apoy sa kulog. Ang kanilang bilis ay tumaas ng ilang ulit. Ang walang katapusang apoy ay natipon sa kailaliman ng Starfield at patuloy na pumasok sa kanyang katawan kasabay ng kulog. Sa pamamagitan ng kanyang sarili, naakit niya ang lahat ng apoy at kulog sa loob ng sistema ng bituin. Ang Vermilion Bird Divine Emperor ay nagpahayag ng isang bihirang bakas ng kaguluhan. Tumingin siya kay Wang Lin na may bakas ng kasiyahan. Nang pumasok ang walang katapusang apoy, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tinaas niya ang kanang kamay at itinuro ang dibdib niya. Seal 1. Umalingaw ang kulog, at habang itinuro ni Wang Lin, mas mabilis na nagtipon ang mga apoy sa paligid. Habang itinuturo niya ang kanyang dibdib, isang ilusyon na figure ang lumitaw sa likod ni Wang Lin. Ang ilusyong ito ay hindi inaasahang eksaktong kapareho ni Wang Lin, tanging ito ay ganap na nabuo sa pamamagitan ng apoy. Sa sandaling lumitaw ang ilusyong ito, ang mga apoy sa loob ng Starfield ay tila sumuko at yumuko. Hindi huminto ang kanang kamay ni Wang Lin. Patuloy nito sa pagturo sa kanyang katawan. Seal 2. Seal 3. Sa halos isang iglap, tumuro si Wang Lin ng 9 na beses. Sa tuwing itinuturo niya, mas mabilis na bumubulusok ang apoy sa kanyang katawan at medyo lamilinaw ang ilusyon sa likod niya. Sa wakas, sumigaw si Wang Lin, 9 na seal para makumpleto ang misteryo, unang pagbabago. Ang ilusyon sa likod niya ay biglang naging malinaw, at ito ay isa pang Wang Lin. Ito ay hindi isang avatar, ngunit ang espiritu na nabuo ng unang pagbabago ng 9 na mahiwagang pagbabago. Ang espiritu ay sumanib kay Wang Lin at sumanib sa binhi ng apoy sa pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin. Isa pang pinagmulang kaluluwa ang lumitaw sa loob ni Wang Lin. Ang oras ay tila tumagal magpakailanman bago iminulat ni Wang Lin ang kanyang mga mata at isang mainit na tingin ang lumabas. Ang lahat ng apoy sa paligid ay tila sumasayaw na parang tinatanggap siya. Ang titig na ito ay naglalaman din ng napakalakas na kulog. Saan man tumingin si Wang Lin, magkakaroon ng mga dagindong ng kulog at napakalaking apoy. Sila ay pinagsama ng perpekto. Banal na emperador. Banal na emperador. Ang espesyal na pakiramdam na mayroon ng mga miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect nang lumitaw ang isang bagong Divine Emperor ay naging dahilan upang umiyak silang lahat sa tuwa. Tanging si Rentao lamang ang nagpipigil sa pakiramdam ng gulat sa kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas malungkot. Sa sandaling ito na ang Alliance, All Heaven, ang Corp Sect, at ang iba't ibang puwersa na binuo ng mga labi ng Alliance ay naalerto lahat. Kabanata 1090. Muling pagpapakita ni Muji. Mula nang itatag ang 4 na Divine Sect, ang paglitaw ng isang bagong Divine Emperor ay palaging magiging sanhi ng kaguluhan. Ang kasaysayan ng 4 na banal na sekta ay napakahaba. Umiral ito bago gumuho ang Celestial Realm. Bagamat ang Celestial Realm ang hari sa panahon ng rurok ng 4 Divine Sect, kasama ang lahat ng 4 na Divine Emperors sa paligid, maging ang Reign Celestial Realm ay kailangang magbigay sa kanila ng paggalang. Anumang oras na lumitaw ang isang bagong Divine Emperor, ang Celestial Realm ay magpapadala ng mga Reg-along pagbati. Noong panahong iyon, walang Cultivation Alliance, tanging ang Brilliant Void Realm. Upang maging mas tumpak, ang Brilliant Void Realm ay isang subordinate ng Celestial Realm. Sila ang namamahala sa lahat ng mga cultivator sa mababang lupain. Gayunpaman, dahil sa lakas ng 4 Divine Sect at iba pang espesyal na dahilan, pinahintulutan ng Celestial Realm na umiral ng sabay ang 4 Divine Sect at ang Brilliant Void Realm. Ang paglitaw ng isang bagong Divine Emperor ay sapat na upang magdulot ng malaking kaguluhan sa pinagmulang enerhiya. Para sa mga makapangyarihang cultivator, ito ay isang bagay na madali nilang maramdaman. Sa sandaling ito, nang makumplito ni Wang Lin ang unang pagbabago, ang pinagmula ng enerhiya sa buong Alliance Star System ay nagsimulang tumulo sa Vermilion Bird Sect bilang sentro. Sinakop ng All Heaven ang kanluran at hilagang rehiyon ng Alliance Star System. Ang mga mensahero ng Thunder Celestial Temple ay nasa lahat ng dako. Pagkatapos ng matagumpay na pagsasanib sa dalawang rehiyon, ang Thunder Celestial Temple ngayon ang namuno dito. Ang mga itim na palasyo na parang maliliit na burol ay lumutang sa gitna ng mga bituin, dahan-daang umuusad. Mayroong malaking halaga ng All Heaven Cultivator sa paligid ng abot ng palasyo. Mayroong hindi bababa sa 100 mga palasyo, na bumubuo ng isang malaking hukbo. Kumikilos sila patungo sa iba't ibang puwersa ng alyansa sa gitnang rehiyon. Bagamat maraming nagsasaka, walang tunog, tanging tunog ng lumilipad na espada.
Pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban, ang mga All-Heaven Cultivator ay nagbago rin. Nawala ang kanilang pagiging immaturity at napalitan ng isang mabangis na aura ng pagpatay. Sa sandaling ito, ang mga pagbabago sa pinagmulan ng enerhiya ay kumalat at dumaan sa kanila. Gayunpaman, sa mga antas ng paglilinang ng mga cultivator na ito, napakahirap para sa kanila na mapansin ang mga banayad na pagbabago sa pinagmulan ng enerhiya. Gayunpaman, sa loob ng palasyo malapit sa likod, isa na halos 10 beses ang laki ng iba pang mga palasyo, biglang iminulat ni Master Flamespark ang kanyang mga mata nang siya ay nasa closed-door cultivation. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang iba pang 10 matatanda sa loob ng palasyo ay nagmulat din ng kanilang mga mata, at nagningning ang kanilang mga mata. Ang isa sa mga elder ay dahan-daw ang nagsabi, ang pagbabago-bago ng pinagmulang enerhiya na ito ay nagmula sa silangang bahagi ng Alliance. Maaaring may ilang makapangyarihang kayamanan ang lumitaw sa silangang rehiyon ng alyansa. Nag-isip si Master Flamespark at umiling. Ang pagbabago-bagong ito ay hindi ang pagsilang ng isang makapangyarihang kayamanan. Ang silangang rehiyon ay kabilang sa 4 na banal na sekta. Hindi kaya na lumitaw ang isang bagong Divine Emperor. Nagliwanag ang mga mata ni Master Flamespark. Hindi pa rin siya sigurado. Tutal, matagal na siyang umalis sa Alliance. 4 na Divine Sect. Kung ang Cultivation Alliance ay hindi katugma sa atin, ang isang maliit na sekta ay babagsak sa ilalim ng panggigipit ng aking All-Heaven Army. Isang pulang buhok na matandang lalaki sa loob ng palasyo ang nagsiwalat ng hitsura ng paghamak at pagmamalaki. Tiningnan ni Master Flamespark ang pulang buhok na matandang lalaki at sinabing, ang 4 na Divine Sect ay tiyak na hindi tulad ng iniisip mo. Ang pagbabago-bago ng pinagmulan ng enerhiya ay malamang na ang pagsilang ng isang bagong Divine Emperor. Hindi ko lang alam kung alin. Hindi niya alam kung bakit ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay dumating sa pagbabago-bago ng pinagmulan ng enerhiya. Ang pakiramdam na ito ay napakahiwagang ngunit napakalinaw. Naramdaman ng isa pang tao ang pagbabago-bagong ito, isang matandang nakaitim na damit. Kalalabas lang niya mula sa lagusan na nag-uugnay sa All-Heaven sa kanlurang rehiyon ng Alliance. Agad niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa malayo. Tila kayang tumagos ang kanyang tingin sa buong sistema ng bituin, at nagningning ang kanyang mga mata. Ang bagong Divine Emperor ng 4 Divine Sect. Ang pagbabago-bagong ito ay naglalaman ng bakas ng enerhiyang pinagmulan ng apoy, kaya dapat ito ang bagong Vermilion Bird Divine Emperor. Kung ganoon, ang dulang ito ay naging mas kawili-wili. Master Everlasting, walang paraan na hindi ka magpapakita kapag ang Alliance ay nahulog sa kaguluhan. Sa katimugang bahagi ng Alliance, sa kailaliman ng Corp Sect, mayroong isang malaki at itim na kabaong. May mga kadena sa paligid na bumubuo ng isang octagon at ikinonekta ito sa isa pang kabaong. Napuno ng malaking halaga ng mga kabaong ang lugar na ito at nakabuo ng malaweb na istruktura. May mga cultivation planeta na inilipat dito sa pamamagitan ng hindi kilalang spell. Ang mga planetang ito ay umiikot sa mga kabaong na ito. Sa sandaling ito, lumipas ang Ripple of Origin Energy. Isang mahinang tunog ng sorpresa ang nagmula sa kabaong sa gitna. Isang bagong Divine Emperor ang lumitaw sa loob ng 4 Divine Sect sa sandaling ito. Interesting. Habang umaalingaw ang kanyang boses, maririnig ang mga tunog ng mga kuko na nagkakamot sa takip ng mga kabaong. Ipaparamdam sa iyo ng tunog na ito na parang may pumupunit sa iyong puso. Lumitaw pa nga ang mga bitik sa kalapit na espasyo. Naramdaman din ng 4 na pangunahing kapangyarihan ng natitirang puwersa ng Alliance ang pagbabagong ito. Ang pinakamakapangyarihan sa 4 na puwersa, ang rank 8 cultivation country ng Chuyu, ay kinokontrol ang 12-12 ng mga planeta at ginawa ang mga ito sa isang porma sayon. Ang Chuyon Sect ay nasa pangunahing planeta, at ang Chuyon Sect ay ang Panginoon ng bansa ng Chuyon. Sa lihim na silid ng Chuyon Sect ay nakaupo ang isang matandang lalaki na mukhang napakabait. Sa sandaling ito, ang pinagmulan ng enerhiya ay damaloy. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon, mahina niyang sinabi, Muji. Pagkatapos niyang magsalita, bumungad sa harap ng matanda ang mga ripples at lumabas ang isang kalbong binata na naka-green. Ipinagkapit niya ang kanyang mga kamay sa matanda at magalang na sinabi, binabati ni Muji ang guro. Isang bagong Divine Emperor ang lumitaw sa 4 Divine Sect. Uminom ka ng 4 na top rank 5 Celestial Pill, 100 ordinaryong Celestial Pill, Celestial Treasures. 1,000 at gayon din ang espiritu na pinino ko 5 taon na ang nakalipas bilang regalo. Ang espiritong iyon. Tumangala si Muji sa matanda bago ito tumigil sa pagsasalita at tumango. Ang espiritong iyon ay lubhang mahalaga, ngunit ang regalo ni Chuyon ay dapat kasama ito. Nakalkula ng guro na ang Divine Emperor na ito ay isang matandang kaibigan mo. Ang pakikipagkaibigan sa bagong Divine Emperor na ito ay napakahalaga sa aking bansang Chuyon. Matandang kaibigan. Kakaunti lang ang kaibigan ni Muji, ngunit hindi na siya nagtanong pa at umalis.
Sa sandaling ito, sa loob ng Four Divine Sect, ang mga sinag ng liwanag ay dumaan patungo sa Vermilion Bird Divine Sect. Ang mga apoy sa loob ng Vermilion Bird Divine Sect ay nagngangalit, at ang mga sigaw ng banal na emperador ay umabot sa pinakamataas. Huminga ng malalim si Wang Lin habang nakatingin sa mabituing kalangitan na puno ng apoy at kulog. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, ang Vermilion Bird Divine Emperor ay napuno ng pananibik, at siya ay tumawa. Mabuti, ang aking Vermilion Bird Divine Sect ay may bagong Divine Emperor. Sa wakas makakaalis na ako ng nakangiti. Itinaas niya ang kanang kamay at inabot ang kawalan. Isang bitik ang lumitaw sa kanyang harapan at tatlong sinag ng liwanag ang lumipad. Wang Lin, bilang Vermilion Bird Divine Emperor, kailangan mo ng tatlong bagay. Una ay ang balabal ng Vermilion Bird Divine Emperor na ipinasa sa mga henerasyon. Ikanaway ng matandang lalaki ang kanyang kanang kamay at isang sinag ng liwanag na pumutok kay Wang Lin. Ang liwanag ay naging puting balabal sa harap ni Wang Lin. May 9 na Vermilion Bird na nakapalibot dito, at nagbigay ito ng marangal na aura. Inalis ko ang balabal na ito sa aking ikatlong Heaven's Blight. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataong isuot ito muli. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Ang matandang Divine Emperor ay nagpahayag ng isang mapanglo na ekspresyon. Hinawakan ni Wang Lin ang balabal gamit ang kanyang kanang kamay. Ang balabal ay naging liwanag at pinalibutan si Wang Lin. Nang mawala ang liwanag, suot na ito ni Wang Lin. Si Wang Lin ay mayroon ng puting buhok at isang pulang-pula na suit ng baluti. Ngayon kasama ang balabal na ito sa likod niya, naglabas siya ng kakaibang aura. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang katandaan mula sa balabal na ito, na parabang ito ay umiral ng walang hanggan. Ang pangalawang bagay ay ang pagkakakilanlan ng mga henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperors. Ang Vermilion Bird Holy Token. Ikanaway ng matandang Divine Emperor ang kanyang kamay at ang pangalawang sinag ng liwanag ay bumaril kay Wang Lin. Sinalo ito ni Wang Lin, at ang ilaw ay naging hugis apoy na token. Kasing laki lang iyon ng kanyang palad, ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman ni Wang Lin ang malakas na enerhiya ng apoy sa loob kasama ang isang sinaunang aura. Ang ikatlong bagay ay ang pinakamahalagang bagay ng aking Vermilion Bird Divine Sect, ang banal na kayamanan. Ang ikatlong sinag ng liwanag ay nahulog sa kamay ni Wang Lin at naging isang puting bato. Sa pagmamasid sa Vermilion Bird Holy Treasure, agad na nakita ni Wang Lin ang hindi mabilang na rune na patuloy na kumikislap sa puting bato. Sa tuwing kumikislap ang rune, tataas ang init mula sa bato. Para bang ang mga rune na ito ay hindi tumigil sa pagkislap ng hindi mabilang na taon. Naging seryoso ang tingin ni Wang Lin. Isang bagyo ang naisip niya. Huminga siya ng malalim at kumapit ng mahigpit sa bato. Nakaramdam siya ng napakalabing aura sa batong ito. Isa na katulad ng heaven-defying bead. Napakagaan ng aura na ito, ngunit talagang umiiral ito. Kung hindi niya ito hinawakan sa kamay, hindi niya ito mararamdaman. Ang dugo ng banal na kayamanan ay nasa pagitan pa rin ng mga kilay ni Qing Lin. Maaari mong alisin ito anumang oras. Ang matandang Divine Emperor ay tumingin kay Wang Lin na may bakas ng ginhawa. Ang tatlong bagay na ito ay ipinasa ng unang Vermilion Bird Divine Emperor. Bawat henerasyon lang ng Divine Emperor ang makakapagpasa nito sa susunod. Kailangan mong panatilihin silang ligtas, nagpumiglas ang matandang Divine Emperor na bumangon. Nanghihina na ang kanyang katawan, at ang pagtayo lang ay masakit na para sa kanya. Gayunpaman, ang pananabik at ginhawa sa kanyang mga mata ay nagbigay daan sa kanya upang makalimutan ang lahat ng sakit. Nang bumangon siya, kumaway ang matandang Divine Emperor kay Wang Lin. Puno ng kabaitan ang mukha niya. Lumakad si Wang Lin sa tabi ng matandang Divine Emperor habang nagmumuni-muni. Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin at ipinatong ang isang kamay sa ulo ni Wang Lin habang mahina niyang sinabi, "Mula ngayon, ikaw na ang bagong Divine Emperor. Pumunta at kilalanin ang mga miyembro ng iyong angkan. Pupunta ako sa huling paglilinang sa aking buhay. Bumalik ka para makita ako sa loob ng 7 araw." Tumingin si Wang Lin sa matandang Divine Emperor. Ibinuko niya ang kanyang bibig upang may sabihin, ngunit sa huli ay itinikom niya ang kanyang bibig at tumanggo. Tiningnan niya ng makahulugan ng matanda bago tumalikod at naglakad palayo. Ang pulang baluti, puting balabal, puting buhok, at puting Vermilion Bird na tato ay nagbigay kay Wang Lin ng napaka-espesyal na ugali. Unti-unti siyang nawala sa malayo. Pumikit ang matanda at nagsimulang magtanim. Isa. Siya ang kalbong lalaki sa planetang Suzaku na unang nakilala ni Wang Lin sa isang templo sa maulan na gabi. Nang maglaon ay nalaman namin na siya pala ang messenger ng Alliance na nagbabantay sa planetang Suzaku sa loob ng Suzaku Tomb.